Ang mag-aaral na babaeng ito ay sadyang perpekto. Hindi lang siya maganda, nangunguna rin siya sa buong paaralan sa akademikong tagumpay. Maraming gwapong binata ang humahabol sa kanya sa klase at ang kanyang mga magulang ay labis ding nagmamahalan at ang katayuan ng kanilang pamilya ay hinahangaan ng lahat. Walang nakakaalam na ang pamilyang ito na tila perpekto ay nagtatago pala ng isang kakilakilabot na sikreto at ang sikretong ito ay nalantad dahil sa isang bagong lipat na mag-aaral. Isang araw, ang mag-aaral na babae na si Sujon ay lumipat sa klase. Pagkatapos magpakilala sa sarili sa harap ng klase, dumiretso si Sujon sa upuan ng kaibigan niyang si Sujon at nagtanong kung natatandaan pa ba siya. Tila naguguluhan siguro Sujon at nagpakita ng pagkadismaya si Sujon. Bumalik siya sa kanyang upuan. Tingnan si Sujon na nag-ayos ng kanyang buhok at gumamit ng panulat para ayusin ito. Ang eksenang ito ay nagparamdam kay Sujon ng pamilyar. Tila ito ay bahagi ng kanilang pinagsamahan na alaala. Si Sujon ang pinakatanyag na babae sa paaralan. Kung may gusto siya, makukuha niya ito sa isang salita lang. Tungkol sa pamilya, itinuturing ang kanyang ama na isang kilalang abogado na nakatanggap ng Outstanding Talent Award sa loob ng 4 na magkakasunod na taon. Sa paaralan, si Sujon ay isang huwarang mag-aaral na nangunguna sa buong paaralan. Ang dalawang gwapong binata sa klase ay tapat na kasama niya at pinoprotektahan siya. Hindi inakala ni Sujon na ang kanyang halos perpektong buhay ay tuluyang guguluhin ng bago niyang kaklase na si Sujon. Nang araw na iyon, habang nagbabasa si Sujon, biglang huminto si Sujon at kusa niyang inalis ang panulat na ginamit ni Sujon sa pag-aayos ng buhok. Habang naguguluhan pa si Sujon, kinuha ni Sujon ang isang kahon ng pusporo at tinanong si Sujon kung natatandaan pa ba niya. Sa pagtingin sa pamilyar na kahon ng pusporo sa harap niya, bumalik ang alaala ni Sunhui sa mahigit 0 taon na ang nakalipas. Noong panahong iyon, dahil sa pagkamatay ng kanyang mga magulang, kinailangang pumunta ng maliit na Sunhui sa orphanage at araw-araw siyang binubuli ng mga batang lalaki na kasing edad niya. Hanggang sa isang gabi, lumitaw si Sujon sa harap ng mga batang nambubuli kay Sunhui. Nagpaandar ng pusporo si Sujon at ikinuwento ang nakakatakot na kwento kung paano pinatay ng kanyang ama ang kanyang ina at matagumpay niyang natakot ang mga batang lalaki at sila ay tumakbo palayo. Dahil inabandona ng kanyang mga magulang, si Sujon ay nanirahan din sa orphanage. Ang dalawang batang babae na magkaedad at may magkatulad na sitwasyon ay mabilis na naging matalik na magkaibigan. Tinuruan ni Sujon si Sunhui kung paano gumamit ng panulat sa pag-aayos ng buhok. Nagbasa ng mga kwento sa engkanto para kay Sunhui at tinuruan din si Sunhui kung paano magpaandar ng pusporo upang protektahan ang sarili. Ang panahon na sila ay nagkasama at nagtiwala sa isa't isa ay napakaganda, ngunit sayang at ang magagandang bagay ay kadalasang hindi nagtatagal. Isang araw, aampunin na si Sujon bago umalis sa orphanage, ibinigay niya kay Sunhui ang pinakamahalaga niyang kahon ng pusporo. Mula noon, bumalik si Sunhui sa pagiging nag-iisa at malungkot. Ngayon, habang inaalala ang nakaraan, nagtanungan ang dalawang babae tungkol sa kanilang kasalukuyang sitwasyon. Ngunit taliwas sa nakaraan, sinabi ni Sujon na nakatira pa rin siya kasama ng kanyang mga kapatid sa orphanage. Ang dahilan ay dahil nasugatan siya noong taong iyon, kaya hindi siya naampon sa huli. Sa kabaligtaran, si Sunhui mismo ang naampon pagkatapos ng hindi nagtagal. Dahil sa pag-aampon, si Sunhui ay naging maswerteng tao sa maraming bata na kasing edad niya at unti-unting nagkaroon ng perpekto at masayang buhay. Sa pagsasalita tungkol sa pagkakaiba sa buhay niya at ni Sunhui ngayon, puno ng panghihinayang ang boses ni Sujon. Nang makitang malungkot si Sujon, hinawakan ni Sunhui ang kanyang kamay at nangako na tutulungan ang kanyang dating kaibigan na maging masaya. Ang mga mata ni Sujon ay nanatili sa kwintas na may swan sa bag ni Sunhui. Nais niyang ibigay ni Sunhui ang swan sa kanya bilang alaala para sa muling pagkonekta ng kanilang pagkakaibigan. Ayaw ni Sunhui, ngunit hindi niya matanggihan ang matinding tingin ni Sujon. Sa huli ay pumayag siya. Pag-uwi sa gabi, si Sujon lang ang nasa isip ni Sunhui, kaya bihira siyang madistract sa hapunan. Pagdating sa kanyang silid, balak ni Sunhui na tawagan si Sujon, ngunit nag-isip siyang mabuti at hindi na lang itinuloy upang malutas ang problema ni Sujon. Nagtanong si Sunhui ng payo sa kanyang abogadong ama. Sinabi ni Sunhui na gusto niyang makipagkaibigan kay Sujon, ngunit kakaiba, sa tuwing kasama niya si Sujon, pakiramdam niya ay hindi siya komportable. Hindi tulad ng ibang kaibigan ni Sunhui, tila palaging may iniisip si Sujon, kaya hindi niya mahulaan kung ano ang nasa isip nito. Sa payo ng kanyang ama, nagpasya si Sunhui na sumulat ng liham kay Sujon at nagplanong gamitin ang mga salita upang ipahayag ang mga bagay na hindi masabi. Ngunit kung paano isusulat ang liham, hindi pa naiisip ni Sunhui. Tulad ng prinsesa ni Sunhui, hindi maganda ang sitwasyon ni Sujon. Nang araw na iyon, biglang tumakas ang may-ari ng tindahan kung saan nagtatrabaho si Sujon at hindi pa nabayaran ang huling buwan ng sahod niya. Upang makabili ng mga kailangang gamit para sa pag-aaral, kinailangan ni Sujon na ibenta ang swan na regalo sa kanya ni Sunhui. Pagkatapos, humingi siya ng pautang kay Sunhui, ngunit sa kasamaang palad, nakasuot ng earphones si Sunhui kaya hindi niya narinig ng malinaw ang sinabi ni Sujon. Inakala ni Sujon na sinadya ito ni Sunhui kaya nagalit siya agad. Natakot si Sunhui at nangako siyang dadalhin ang pera kay Sujon kinabukasan. Tapos, nagreklamo siya sa kanyang ka-roommate na napakaraming kailangang bayaran sa pribadong paaralan. Wala ring nagawa ang kaibigan niya. Dapat malaman na noong panahong iyon,
Sinadya ni Sujun na lumipat doon dahil alam niyang nag-aaral si Sunhui sa paaralang iyon. Ngunit ngayon, sinabi ni Sujun sa kanyang kaibigan na tila hindi komportable si Sunhui kapag kasama niya. Tila huminto lang ang kanilang pagkakaibigan noong bata pa sila. Hanggang ngayon, tandang-tanda pa rin ni Sujun ang panahon na magkasama sila ni Sunhui noong bata pa sila. Noong panahong iyon, si Sunhui ang tanging kaibigan niya. Kinaumagahan, kusa siyang binigyan ng pera ng kaibigan niyang si Kyung-ho at binantaan din si Sujun na huwag nang aabusuhin si Sunhui mula ngayon. Lumabas na nakita ni Kyung-ho ang eksena kung saan nangutang si Sujun kay Sunhui. Si Kyung-ho ay isa sa pinakamatalik na kaibigan ni Sunhui at isa rin sa hindi mabilang na nanliligaw sa kanya. Ang mahalagang kwintas na swan na iyon ay regalo ni Kyung-ho kay Sunhui sa kaarawan nito. Gayunpaman, tila nasaktan ng kilos na ito ang pagmamataas ni Sujun. Agad niyang tinadyakan si Kyung-ho at ibinalik ang pera at tinanong si Sunhui sa harap ng lahat ng kaklase kung mukha ba siyang pulubi. Pagkatapos ng klase, nalulungkot pa rin si Sujun dahil sa nangyari nang makita niya si A-Ref na sunduin ang kanyang anak pagkatapos ng klase. Si Kyung-ho, na may katulad na kalagayan kay Sunhui, ay sumabay na rin sa sasakyan pa uwi. Hindi tulad ng kanyang malungkot na buhay, biglang nakaramdam ng pagka-disappoint si Sujun. Sa sandaling ito, tinawag si Sujun ng dalawang pangbabaeng estudyante. Pareho silang naiinggit sa perpektong Sunhui sa lahat ng aspeto, kaya gusto nilang hikayatin si Sujun na guluhin si Sunhui. Sa kasamaang palad, agad na tumanggi si Sujun. Kinabukasan, personal na nakipagkita si Kyung-ho kay Sujun upang humingi ng paumanhin sa kanyang hindi magandang asal kahapon. Sa pagtingin sa halos perpektong binata sa harapan niya, tila bahagyang naantig ang puso ni Sujun. Sa kabilang banda, dahil alam niyang may kasalanan din siya sa nangyari, kusa siyang nakipag-ayos ni Sunhui kay Sujun at inaya itong lumabas. Habang nag-uusap, nalaman ni Sujun na si Sunhui mismo ang nagpapaumanhin kay Kyung-ho sa kanya. Nang maisip ito, napuno na naman ng pagkadismaya ang mukha ni Sujun. Nang hapon, nilapitan ni Sujun ang isa pang lalaking kaibigan na nagngangalang Hyungo, katulad ni Kyung-ho. Si Hyungo ay isa rin sa pinakamatalik na kaibigan ni Sunhui at lihim ding may gusto sa kanya. Ngunit hindi tulad ng prangkang panliligaw ni Kyung-ho, palaging tinatago ni Hyungo ang kanyang nararamdaman para kay Sunhui sa kanyang puso. Nakita ni Sujun ang isip ng binata at tinanong kung umamit na ba si Hyungo kay Sunhui. Umiling si Hyungo, ang kanyang pamilya ay nagmamay-ari ng isang labahan. Napakalaki ng pagkakaiba ng kalagayan ng kanyang pamilya kumpara kina Kyung-ho at Sunhui. Kaya, kahit sa harap ng kanyang matalik na kaibigan na si Kyung-ho, hindi kailanman inamin ni Hyungo na gusto niya si Sunhui. Ngunit hinikayat ni Sujun si Hyungo na hindi maaaring pumili ang mga anak ng kanilang mga magulang at pinagmulan. Kumpara sa isang lumaki sa bahay ampunan tulad niya, mas maganda na ang kalagayan ni Hyungo. Kinagabihan, matapos ang kanyang klase, dumating si Sujun at may misteryosong mukha. Tinawag si Sunhui sa isang sulok na nagsasabing may sasabihin siya. Nang makarating sa isang tahimik na sulok, tinanggal ni Sujun ang wig sa kanyang ulo na naglantad ng kalahati ng kanyang ulo na napaso. Napakamahal ng gasto sa paggamot ng paso. Iyon din ang dahilan kung bakit hindi siya naampun noon. Sa pagkakita kay Sujun na may hubad na peklat sa harap niya, natigilan at natakot si Sunhui. Ngunit patuloy na lumapit si Sujun at ibinunyag kay Sunhui ang katotohanan tungkol sa kanyang pagkapaso. Iyon ay gabi bago sana maampon si Sujun sa pag-iisip na kapag umalis ang kanyang matalik na kaibigan, mag-iisa na naman siya. Lihim na sinindihan ng batang Sunhui ang pusporo na ibinigay sa kanya ni Sujun. Sa kasamaang palad, nagdulot iyon ng malaking sunog na sumunog sa buong bahay ampunan. Nagtamo ng paso si Sujun sa malaking sunog na iyon. Habang nagpapagaling siya sa ospital, ang kanyang matalik na kaibigan na si Sunhui ay naging mapalad na bata na naampon. Sa kabilang banda, si Sujun ay iniwan ng mag-asawang dapat sana'y umampon sa kanya. Pagkatapos lumabas sa ospital, nag-organisa ang lokal na konsehal ng isang araw ng pag-ipon ng pondo para sa mga batang biktima at binigyan si Sujun ng isang wig. Nang walang tao sa paligid, galit na hinila ng batang Sujun ang wig, inihagis ito sa lupa at pilit na tinapaktapakan. Ayaw niya talaga ang bagay na ito. Maya-maya, pinulot ulit ni Sujun ang wig at umiyak sa kawalang magawa. Para sa kanya, ang buhay mula sa sandaling iyon ay puro galit at kawalang pag-asa na lang. Naisip na ni Sujun na lahat ng dinanas niya ay kagagawan ni Sunhui. Sa harap ng trahedya sa nakaraan na isinalaysay ni Sujun, umiyak si Sunhui nang walang tigil at paulit-ulit na humingi ng paumanhin. Gayunpaman, sa puntong ito, hindi na makabawi ang anumang paghingi ng paumanhin. Isinuot muli ni Sujun ang wig. Utang ito ni Sunhui, kaya dapat siyang magbayad ng paunti-unti sa hinaharap. Nang gabing iyon, sa pag-iisip sa sakit ni Sujun, hindi makatulog si Sunhui. Para sabihin sa isang liham, kinaumagahan, natagpuan ni Sujun ang liham ni Sunhui sa ilalim ng desk. Hindi alam ni Sunhui noong taong iyon na napaso si Sujun at akala niya ay naampon din si Sujun ng maayos tulad niya. Nangako siya na gagamitin niya ang kanyang buong buhay upang bumawi kay Sujun at umaasa na maaari silang maging matalik na kaibigan muli tulad ng dati. Sa pagtatapos niya ng pagbabasa ng liham, dumating ang dalawang kaklase na babae na may mapanuksong mukha at nagtanong kung ano ang lihim na sinabi ni Sujun kay Sunhui kahapon at usyoso sa nakakagulat na nakaraan ng dalawa. Sa kasama
ang palad, hindi madaling ibuli si Sujon, kaya tinuruan niya ang dalawang babae ng isang leksyon at binantaan sila na hindi niya sila palalampasin kung saktan nila si Sunhui. Tunay na naantig si Sujon ng liham na puno ng katapatan. Pagkatapos ng klase, mahinang tinawag ni Sujon si Sunhui at pinasalamatan siya sa pagsulat ng liham. Pauwi na siya, hinarang si Sujon ng dalawang babaeng kaklase kasama ang kanilang mga tauhan. Walang pasubali silang sumalakay at pinagtulungan siya. Nang wala ng lakas si Sujon upang lumaban, dumating si Ki-ung-ho at Hyun-gu sa tamang oras upang tulungan si Sujon na ipagtanggol ang sarili laban sa mga lalaki. Sa sandaling iyon, umalingaw ang sirena ng pulis, kaya hinawakan ni Ki-ung-ho ang kamay ni Sujon at hinila siya. Ang sandaling iyon ang nagpadali ng tibok ng puso ni Sujon. Dahil hindi sila mapakali na umuwi si Sujon mag-isa, sinundan siya ng dalawang lalaki at binantayan siya sa buong daan. Pagkatapos maihatid pa uwi, napadako ang tingin ni Sujon sa alahas na swan sa kanyang palad. Iyon ang regalo ni Ki-ung-ho kay Sunhui. Sa pag-iisip na si Sunhui ang gusto ni Ki-ung-ho, hindi sinasadyang kinuyom ni Sujon ang kanyang kamao. Kinabukasan, nagkukuha ng litrato sina Sunhui at Ki-ung-ho gamit ang bagong telepono. Nagpumilit din si Hyun-gu na magpakuha ng litrato kasama si Sunhui, ngunit hindi pumayag si Ki-ung-ho. Sa sandaling ito, lumapit si Sujon at kusa siyang nag-alok na kumuha ng litrato para sa kanilang tatlo. Pagkatapos, gusto rin ni Sujon na magpakuha ng litrato kasama si Ki-ung-ho, ngunit hindi naintindihan ng walang malay na si Sunhui ang ibig sabihin ni Sujon, kaya ipinakita niya ang kanyang kamay na may isign sa frame. Nang gabi, inanyayahan ni Sunhui si Sujon na maghapunan sa kanilang bahay. Nang makita ang masaganang pamumuhay ni Sunhui, kasama ang kanyang napakainit na mga magulang, puno ng paghanga ang puso ni Sujon. Gusto ni Sunhui na patulugin si Sujon sa bahay nila, ngunit nagpasalamat si Sujon at nagmamadaling umalis. Ang lahat ng mayroon si Sunhui ay ang mga bagay na inaasam niya, ngunit hindi niya kailanman maaabot. Kinabukasan sa paaralan, hindi sinasadyang narinig ni Sujon ang pag-uusap ni Ki-ung-ho at Hyun-gu. Balak ni Ki-ung-ho na umamin kay Sujon, ngunit binanggit ni Hyun-gu si Sujon at sinabing nililito siya ni Ki-ung-ho. Agad na itinatwa ni Ki-ung-ho, si Sujon lang ang gusto niya at kung ano man ang iniisip ni Sujon. Hindi inalintana ni Ki-ung-ho pagkarinig sa usapang ito, labis na nagalit si Sujon. Pagbalik sa silid-aralan, direktang lumapit si Sujon kay Sunhui at sinabing kung may gustong sabihin si Ki-ung-ho kay Sunhui ngayon, wag na siyang makinig. At kung ipipilit niyang makita si Ki-ung-ho, magtatapos ang kanilang pagkakaibigan. Pagkatapos ng klase, hinabol nga ni Ki-ung-ho si Sunhui na sinasabing may gusto siyang sabihin ng pribado kay Sunhui. Naalala ang babala ni Sujon, nagdahilan si Sunhui at nagmadaling umalis. Nang malapit na siyang makarating sa bahay, inanyayahan ulit ni Sunhui si Sujon na maghapunan sa kanilang bahay. Ngunit sa pagkakataong ito, diretsong tumanggi si Sujon. Pagka-uwi, naalala ni Sunhui na hindi pa pala niya na ibibigay ang set ng pagsasanay mula sa kanilang cram school kay Sujon, kaya nagmadali siyang humabol, ngunit hindi niya sinasadyang nakita si Sujon na pumasok sa bahay ni Ki-ung-ho. Sa oras na ito, ang sala ni Ki-ung-ho ay pinalamutya ng mga lobo at talulot ng rosas. Ito ang tagpo ng pag-amin na inihanda ng binata, na balak sorpresahin si Sunhui. Sa pagkakita sa tagpong nasa harapan niya, lihim na nainggit si Sujon at sinabihan si Ki-ung-ho na huwag nang magbigay ng sorpresa dahil tiyak na mabibigo ito. Patuloy na naghintay si Sunhui sa labas ng bahay ni Ki-ung-ho, ngunit hindi pa rin lumalabas si Sujon. Sa sandaling balak na niyang umalis, biglang may narinig siyang sigaw mula kay Sujon sa loob ng bahay ni Ki-ung-ho. Hindi mapakali si Sunhui kaya pumasok siya sa bahay ni Ki-ung-ho at nakita niyang nahulog ang wig ni Sujon. Nang makita niya si Sunhui, nagalit ang boses ni Sujon dahil nangako raw si Sunhui na hindi siya makikinig kay Ki-ung-ho pero nandito siya. Sa gitna ng matinding emosyon, galit na itinaas ni Sujon ang kutsilyo at sinugod si Sunhui. Sa sandaling iyon ng panganib, mabilis na humarang si Ki-ung-ho sa harap ni Sunhui at sinalo ang saksak para sa babaeng gusto niya. Hindi nagtagal, umuwi si Sunhui na puno ng dugo at nagulat si Aires nang makita ang kanyang anak. Sa isang nagpapanik na boses, sinabi ni Sunhui na pinatay niya si Ki-ung-ho. Gayunpaman, hindi binanggit ni Sunhui ang tungkol kay Sujon. Nang marinig ito, hindi pangkaraniwan ang pagiging kalmado ni Aires at tinanong ang kanyang anak tungkol sa mga detalye sa pinangyarihan ng krimen tulad ng ginamit na armas, lokasyon ng bangkay at iba pa. Naalala ni Sunhui na naiwan niya ang kanyang telepono at set ng pagsasanay sa bahay ni Ki-ung-ho. Pagkatapos magsalita, nagpa siya si Sunhui na sumuko, ngunit hindi ito pinahintulutan ni MSH. Inaliw niya ang kanyang anak at sinabihan siyang ipaubaya sa kanya ang lahat. Ang unang ginawa ni MSH ay utusan ang kanyang anak na maligo at magpalit ng damit. Habang naliligo si Sunhui, hinahalo ni MSH ang pampatulog sa gatas at ibinigay sa kanyang anak na inumin. Nang malaman ni Sunhui na pupunta si MSH sa pinangyarihan, binanggit na naman niya ang pagsuko. Ngunit sinabi ni MSH na kung nais ni Sunhui na gawing kasabwat ang sarili niya, gawin niya. Dahil sa sinabi ng kanyang ina, isinuko ni Sunhui ang ideya ng pagsuko. Nang gabing iyon, tulala si Sunhui habang natutulog. Nang magising siya, nakita niyang nakalatag sa kanyang lamesa ang telepono at set ng pagsasanay na naiwan niya sa bahay ni Ki-ung-ho kagabi. Paglabas niya ng silid, nakita niya si Aires na abala sa kusina, kasama ang kanyang ama na tumutulong din. Ang kapaligiran ay kasing init pa rin ng dati, na para bang ang nangyari kagabi ay isang masamang panaginip lamang. Sa sandaling inaliw ni Sunhui ang sarili, iniulat ng balita na nagkaroon ng malaking sunog sa bahay ni Ki-ung-ho kagabi at lahat ng tatlong miyembro ng pamilya ay namatay habang natutulog.
natutulog. Pagkakita sa mga larawan ng sunog sa balita at pagtingin sa kanyang mga magulang na tila walang nangyari, napagtanto ni Sunhwi na marahil tinulungan siya ng kanyang mga magulang na itago ang katotohanan. Kinabukasan, sinimulan ng pulisya ang investigasyon sa sunog sa bahay ni Kyung-ho at natuklasan na ang pinagmulan ng apoy ay sa silid ng binata. Ang sanhi ng sunog ay maaaring dahil sa paint thinner ng ama ni Kyung-ho na isang pintor. Habang nag-uusap, napansin ng pulis si Soo-jeon sa gitna ng mga nanonood at nagpapakita ng takot. Pagkatapos ng kanilang pagtinginan, dali-dali siyang umalis. Sinimulan ng pulis na magduda sa posibilidad na ito ay isang kaso ng sinasadyang panununog at nagplano na magsimula ng investigasyon mula sa mga taong malapit kay Kyung-ho. Nagmamadaling tumawag si Soo-jeon kay Sunhwi, ngunit hindi ito sumagot. Sa sandaling ito, humarap sa mahigit 30 tawag mula kay Soo-jeon. Nagtatago si Sunhwi sa kanyang silid, hawak ang kanyang ulo, at lubos na nalulula sa takot sa pagkamatay ni Kyung-ho. Kinabukasan, si Soo-jeon, na may mukhang balisa, ay nagpunta sa bahay ni Sunhwi. Napansin din ni Soo-jeon ang sunog sa bahay ni Kyung-ho at naghihinala na si Sunhwi ang may kagagawan. Hindi sumagot si Sunhwi sa sobrang kaba, ngunit ipinaalala ni Soo-jeon sa kanya na nagkasundo na sila at si Sunhwi ang dapat managot sa pagpatay kay Kyung-ho. Nang makitang hindi nagsasalita si Sunhwi, hinila ni Soo-jeon ang wig, inilantad ang kalahati ng kanyang nasunog na ulo, at sinunggaban si Sunhwi na may mabaliw na tingin sa kanyang mga mata. Para sa kanya, utang ito ni Sunhwi sa kanya ng napakatagal na, at hindi lang iyon, hiniling pa ni Soo-jeon kay Sunhwi na sumuko sa halip niya. Naniniwala siya na ang abogado na ama ni Sunhwi ay tutulong sa kanyang anak na ayusin ang lahat ng problema. Ngunit umiyak si Sunhwi at tumanggi, nag-aalala na ang gawaing ito ay magpapahina sa loob ng kanyang ina. Nang makita ito, tinawag ni Soo-jeon si Sunhwi na walang hiya at sinabing inagaw ni Sunhwi ang lahat sa kanya at hindi pa rin sapat. Pagkatapos magsalita, nagbanta si Soo-jeon na magsumbong sa pulisya. Nang buksan niya ang pinto, nakatayo si Elise Choi sa labas at magalang siyang nagtanong kung saan pupunta si Soo-jeon kasama ang kanyang anak at inialok pa niyang ihatid sila mismo. Nagpasalamat lang si Soo-jeon at nagmamadaling umalis, dumaan siya sa istasyon ng pulisya. Ngunit nag-aatubili siya. Kinuha niya ang swan na kwintas mula sa kanyang bulsa at bumalik ang kanyang alaala sa araw ng krimen. Nang araw na iyon, dumating si Soo-jeon sa bahay ni Kyung-ho at nakita niya itong naghahanda ng isang sorpresang piging para kay Sunhwi, na balak niyang umamin sa babaeng gusto niya ng matagal na sa piging. Humingi pa siya ng tulong kay Soo-jeon na magpadala ng mensahe kay Sunhwi na sinasabing huwag niyang kalimutang pumunta sa kanyang bahay pagkatapos ng klase. Ang lalaking lihim niyang gusto ay balak umamin sa kanyang matalik na kaibigan at nagsimulang mainggit si Soo-jeon. Kinuha niya ang swan na kwintas na nagdeklara na ibinigay sa kanya ni Sunhwi ang bagay na ito dahil hindi niya kailangan at nagsinungaling na diretsong sinabi ni Sunhwi na hindi niya gusto si Kyung-ho. Ngunit pumiti lang si Kyung-ho na naniniwalang hindi ganoon ang uri ng tao si Sunhwi. Inisip niya na natanggap o inagaw lang ni Soo-jeon ang swan na ito mula kay Sunhwi at hiniling niya na ibalik ito. Tumanggi si Soo-jeon kaya dahan-dahang lumapit si Kyung-ho na pinilit siyang ibalik ang bagay habang pinupuna rin si Soo-jeon sa pambubuli kay Sunhwi. Sa matinding pag-atake, umusbong ang matinding kawalang katarungan sa puso ni Soo-jeon. Hindi ba siya karapat-dapat dito? Upang ilabas ang kanyang galit, umiiyak si Soo-jeon habang sinisira ang piging na inihanda ni Kyung-ho ng may pag-ina. Sinubukan ni Kyung-ho na pigilan siya, ngunit sa kasamaang palad, sa gitna ng pagpupumiglas, nahulog ang wig ni Soo-jeon sa lupa. Nang makita ng lalaking gusto niya ang kanyang pinakakaawa-awang anyo, ang pagpapahalaga sa sarili na matagal ng pinangangalagaan ni Soo-jeon ay biglang gumuho. Sa harap ni Kyung-ho, pinigilan ni Soo-jeon ang kanyang kahihiyan, gumapang at dinampot ang wig, pagkatapos ay kinuha ang kutsilyo sa kusina. Ayaw na niyang ipagpatuloy ang buhay na ito na puno ng kawalang pag-asa, at pilit siyang pinigilan ni Kyung-ho. Sa sandaling ito, narinig ni Sunhwi ang ingay sa labas at tumakbo sa loob. Nasaksihan ang pagpasok ni Sunhwi. Ang galit ni Soo-jeon ay agad na lumipat sa kanyang matalik na kaibigan, na iniisip na siya ang sanhi ng kasalukuyan niyang buhay. Ngayon, sa pagbabalik tanaw sa mga kaganapan ng gabing iyon at pagtingin sa swan sa kanyang kamay, pansamantalang isinantabi ni Soo-jeon ang ideya ng pagsumbong. Sa sandaling ito, tahimik na sumunod kay Soo-jeon ang isang itim na kotse at huminto ang tao sa tabi ng kalsada. Pagkakita sa taong nasa loob, kalmadong sumakay si Soo-jeon. Nang gabing iyon, nagising si Soo-jeon sa kotse. Hindi niya inaasahan na hinampas siya ng martilyo ng taong katabi niya. Agad na dumaloy ang dugo ni Soo-jeon, ngunit habang naghahalungkat sa trunk ng kotse ang taong iyon, nagmamadaling tumakas si Soo-jeon. Sa kabilang banda, tinanong ni Sunhwi ang kanyang ina tungkol sa sunog sa bahay ni Kyung-ho. Nang dumating si Sunhwi sa bahay ni Kyung-ho kagabi, naiwan niya ang kanyang cellphone at study set sa bahay ng kaibigan niya. Ngunit paggising niya, pareho itong nandoon na, nakapatong sa study table sa loob ng kanyang silid. Harap-harapan sa tanong ng anak, tila may lihim na mukha si Madam Ha at mariing iginiit na wala siyang alam tungkol sa nangyari sa bahay ni Kyung-ho. Naiisip ang magagandang alaala niya kay Kyung-ho, biglang nalungkot at nasaktan ang puso ni Sunhwi. Matapos maghanap sa internet ng balita tungkol sa sunog sa bahay ni Kyung-ho, biglang napahagulgol si Sunhwi. Sana'y hindi na lang nangyari ang lahat ng ito. Naaalala pa rin niya ang bawat alaala nila ni Kyung-ho. Ang tatay ni Kyung-ho ay isang pintor na may kaunting reputasyon at madalas na mahigpit sa mga likha ng kanyang anak. Nang si Kyung-ho ay nasa estado ng pagdududa sa sarili, si Sunhwi ang nagbigay ng mga salitang pampatibay loob. Sinasabi kay Kyung-ho na mabuhay lang ayon sa gusto niya. Noon, sa loob ng silid-aralan, nagpinta ng retrato si Sunhwi
Hui at si Kyung Ho para sa isa't isa. Pagkatapos, maingat na itinago ni Kyung Ho ang retrato na ibinigay sa kanya ni Sun Hui. Ang kabaitan at pampatibay loob ni Sun Hui ang tumulong kay Kyung Ho na muling makabangon at nag-udyok din sa kanya na balakin siyang i-confess. Kinabukasan, pumunta si Hyun-gu para hanapin si Sun Hui upang dumalo sa burol ni Kyung Ho ng magkasama. Nang tingnan ni Sun Hui ang retrato ni Kyung Ho, labis siyang nabagabag, kaya't bigla siyang nanghina at bumagsak sa lupa at inalagaan siya ni Hyun-gu ng buong puso. Sa sandaling ito, dumating ang abogadong ama ni Sun Hui, nag-aalala para kay Sun Hui. Pagkatapos magpasalamat kay Hyun-gu, kaagad niyang ipinahatid ang kanyang anak pauwi. Sa kotse, malumanay na inaliw ni Ami's Choi ang kanyang anak, sinasabing ang oras ang lunas sa lahat ng sugat. Sa sandaling lumipas ang ilang panahon, malilimutan ang mga bagay na ito. Nangako siyang tutulungan niya at ng kanyang asawa ang kanilang anak na malampasan ang kasalukuyang pagsubok. Matapos aliwin ng kanyang ama, medyo kumalma ang kalooban ni Sun Hui. Pagdating ng mag-ama sa bahay, nakita nila ang dalawang pulis na naghihintay sa pintuan. Inutusan ni Ami's Choi si Sun Hui na manatili sa kotse habang siya ay bumaba upang makipag-usap. Sadyang iniiwasan ni Sun Hui ang tingin ng pulis. Gayunpaman, sa kotse, nagulat ang dalaga nang matuklasan ang swan pendant na ibinigay niya kay Sujun. Habang pinagmamasdan si Ami's Choi na kasinggaan ng loob gaya ng dati, biglang may sumiklab na hindi mapalagay na damdamin sa puso ni Sun Hui. Inanyayahan ni Ami's Choi ang dalawang pulis sa loob at tinanong ng pulis si Sun Hui tungkol kay Kyung Ho. Sinabi lang ni Sun Hui na hindi niya alam at sinabi naman ng pulis na hindi nila makontak si Sujun. Pagkarinig nito, biglang napatingin si Sun Hui sa kanyang ama at ang kanyang mga kamay sa ilalim ng lamesa ay patuloy na nagkukuskusan, pilit na itinatago ang pagkabalisa sa kanyang puso. Instinktibong pinili ni Sun Hui na magsinungaling, hindi niya sinabi sa pulis na bumisita si Sujun sa bahay nila bago siya nawala. Pagkaalis ng pulis, pinuri ni Ami's Choi si Sun Hui, sinasabing ang kanyang anak ay may kalmadong isip at ang hindi pagbanggit na pumunta si Sujun sa bahay nila ay napakabuti. Pagkatapos magsalita, ipinatong ni Ami's Choi ang isang kamay sa balikat ni Sun Hui. Ang kanyang tono ay nanatiling malumanay at sinabi kay Sun Hui na huwag mag-alala, anuman ang mangyari, siya, bilang isang ama, ay laging matatag na kakampi ng kanyang anak. Ngunit si Sun Hui ay natakot sa loob, umatras at bumalik sa kanyang silid, tinitingnan ang likod ng kanyang anak. Ang mukha ni Ami's Choi ay tila naging seryoso at mahirap basahin. Nagtago si Sun Hui sa kanyang silid, binuksan ang kanyang cellphone, at nakita ang mga mensahe na ipinadala niya kahapon. Hanggang ngayon ay hindi pa rin nagre-reply si Sujun. Tumawag ulit si Sun Hui kay Sujun, ngunit hindi pa rin makontak. Tiningnan ang isang mainit na larawan nila ng kanyang mga magulang sa silid. May masamang hinala na pumasok sa puso ni Sun Hui. Upang maiwasan na maging totoo ang hinala, mabilis na nakipag-ugnayan si Sun Hui kay Hyun-go at humingi ng address ng bahay ni Sujun. Pagdating doon, nakilala ni Sun Hui ang kasama ni Sujun sa inuupahang bahay na nagsabing hindi pa umuwi si Sujun sa loob ng ilang araw. Nang makauwi sa gabi, naalala ni Sun Hui ang huling pagkakataon na bumisita si Sujun sa kanilang bahay. Pagkatapos noon, bigla na lang naglaho si Sujun. Dagdag pa rito ang swan pendant na ibinigay niya kay Sujun ay nasa kotse ng kanyang ama. Nagsimulang mag-alala si Sun Hui, nag-aalala na ang kanyang hinala ay nagiging katotohanan. Habang nag-iisip, tinawag si Sun Hui ng isang lalaki na nagpakilalang kamag-anak ni Ami's Choi. Sinabing nakita na niya ito noong bata pa siya. Bago umalis, misteryosong lumapit ang lalaki sa tainga ni Sun Hui at nagpaalala, pinapayuhan ang dalaga na maging maingat sa kanyang mga magulang. Pagkarinig sa mga salitang ito, nagulat si Sun Hui at sa sandaling ito, si Ami's Choi ay nasa itaas na palapag na may mabigat na mukha at pinagmamasdan ang lalaking umalis. Sa isa pang pangyayari, ang pulis na nagtanong kay Sun Hui ay naniniwala na ang pagkamatay ni Kyung Ho ay hindi simple at sinaway ng superior ang pulis na hindi dapat kumilos batay lamang sa intuition. Sa sandaling ito, nagpadala ang forensic examination room ng autopsy report na nagpapatunay na ang sanhi ng kamatayan ni Kyung Ho ay hindi sunog kundi dahil sa matinding pagkakabigti. Kasama ang abnormal na pag-ugali ni Sun Hui noong siya ay iniinteroga, lalo pang tiniyak ng pulis na ang sunog na ito ay sadyang ginawa ng salarin. Pagbalik sa kanyang silid, hindi makatulog si Sun Hui, naaalala ang pakikipag-usap sa lalaki. Bukod sa pagbabala kay Sun Hui na mag-ingat sa kanyang mga magulang, tinanong din niya ito tungkol sa isang tiyak na silid sa kanilang bahay. Sa pag-iisip nito, tahimik na naglakad si Sun Hui sa harap ng pinto ng silid na iyon. Iyon ang tanging silid sa buong bahay na nakalock at hindi pinapayagan ng kanyang mga magulang na pasukin niya. Inilapat ang kanyang kamay sa pinto, maingat na nakinig si Sun Hui sa tunog sa loob. Sa sandaling ito, may tumunog mula sa katabing silid at mabilis na tumakbo si Sun Hui pababa. Biglang, ang boses ng kanyang mga magulang ay narinig mula sa likuran. Lumingon si Sun Hui at nakita ang kanyang ama at ina na nakatayo sa hagdan at nakatingin sa kanya na may mahiwagang mukha. Kinabukasan sa paaralan, napansin ni Hyun-go na si Sun Hui ay may iniisip at umaasa na maaari niyang sabihin sa kanya ang anumang alalahanin na mayroon siya. Hiniling ni Sun Hui kay Hyun-go na tulungan siya sa isang bagay. Pagkatapos ay naghanap sila ng guro upang humingi ng maagang pag-alis. Pagkaalis sa paaralan, habang wala ang kanyang mga magulang, dali-daling tumakbo si Sun Hui pauwi. Hiniling kay Hyun-go na magbantay sa pintuan, habang siya naman ay naghahalughog sa buong bahay. Sa wakas, nakakita siya ng isang bundle ng mga susi sa storage room. Nakatayo sa harap ng pinto ng silid na hindi pa niya napasukan, naaalala pa rin ni Sun Hui noong siya ay napakabata pa. Gusto niyang pumasok sa silid na ito, ngunit noong panahong iyon, binabalaan siya ng kanyang ama sa isang seryosong tono. Ano
man ang mangyari, hindi siya dapat pumasok sa silid na ito, iniisip ang ekspresyon ng kanyang ama noong panahong iyon. Kasama ang mga kakaibang salita ng misteryosong lalaki, sa wakas ay isinaksak ni Son Hui ang susi sa butas, ngunit walang susi ang nakapagbukas ng pinto ng silid. Nakita niyang paparating na ang kanyang mga magulang, sa gitna ng pagmamadali, sinabi ni Son Hui kay Hyun-go na kumuha ng hagdan at umakyat dito, sinusubukang buksan ang bintana ng silid. Sa sandaling ito, dumating ang kotse ni Miss Choi sa tapat ng pintuan. Sa gitna ng pagkabalisa, sinabi ni Son Hui kay Hyun-go na tanggalin ang hagdan at humanap ng paraan para malihis ang atensyon ni Miss Choi. Upang tulungan ang dalagang gusto niya, isinantabi ni Hyun-go ang kanyang pagmamataas at sumayaw ng kakaibang sayaw sa harap ng lalaki. Lumipas ang ilang minuto at umuwi na rin si Madam Ha. Nang makita ni Hyun-go na nabuksan na ni Son Hui ang bintana at nakalusot na ito sa loob, saka lang siya huminto sa pagsasayaw sa harap ng naguguluhang tingin ng mga magulang ni Son Hui. Nakapasok si Son Hui sa silid at nakita niyang maayos na naiingatan ang mga gamit sa loob. May isang laro ang kotse sa bedside table at may isang larawan sa lamesa. Nang makita ni Son Hui ang larawan, labis siyang nagulat. Sa kabilang banda, pagkatapos utusan si Hyun-go na umuwi, dali-daling pumasok sa bahay ang mga magulang ni Son Hui. Nang makita na wala ang kanilang anak sa silid, sumenya si Madam Ha sa kanyang asawa. Naintindihan ni Miss Choi ang senyas, kumuha ng susi mula sa kanyang bulsa at naglakad patungo sa misteryosong silid. Nang akmang bubuksan niya ang pinto, lumabas si Son Hui na nakabalot ng tuwalya mula sa banyo. Sa harap ng kanyang mga magulang, nagpanggap si Son Hui na bagong ligo lang, na parang walang nangyari. Pagkatapos bumalik ng kanilang anak sa kanyang silid, pumasok si Madam Ha sa banyo upang suriin at nakita na walang damit na pinalitan ang kanyang anak sa laundry basket. Sa silid, inalis ni Son Hui ang tuwalya at kinuha ang larawan na itinago niya sa kanyang damit. Naniniwala si Son Hui na ang larawang ito ay maaaring makahubad sa lahat ng mga lihim. Matapos itago ng mabuti ang larawan, pumasok si Son Hui sa kusina at tinanong ang kanyang ina kung bakit siya inampun noon. Nang marinig ang tanong ng kanyang anak, bihira itong nagalit si Madam Ha. Saka lang tumigil si Son Hui sa mga salitang gusto niyang sabihin. Sa kalaliman ng gabi, ikinuwento ni Madam Ha sa kanyang asawa ang mga salita ni Son Hui noong araw na iyon na naniniwalang ang kanilang anak ay papalapit na sa sentro ng lihim. Pagkarinig nito, sinabi ni Miss Choi sa kanyang asawa sa isang tonong mahirap basahin na anuman ang mangyari, kailangan nilang itago ito hanggang sa huli at kailangan din nilang isagawa ang isang tiyak na plano ng maaga. Kinabukasan pagkatapos ng klase, muling nagmadaling umalis si Son Hui sa paaralan at dahil sa pag-aalala, laging nasa tabi niya si Hyun-woo. Dumating si Son Hui sa isang mansyon at sa ilalim ng paggabay ng mayordomo, nakarating ang dalawa sa pangunahing bulwagan. Ang mansyon sa kanilang harapan ay napakaganda na parang isang palasyo. Sinabi ni Son Hui kay Hyun-woo na ito ang bahay ng kanyang lola. Pagkaraan ng ilang sandali, itinulak ng mayordomo ang isang matandang babae palabas. Ang matandang babae ay ang lola ni Son Hui na hindi niya kadugo. Hindi tinanggap ng lola ang pagdating ng kanyang apo, ngunit hindi ito inalintana ni Son Hui at inilabas ang larawan na nakita niya sa misteryosong silid. Sa larawan ay ang ama ni Madam Ha, ang lola, at isang teenager na nasa 11 taong gulang. Umaasa si Son Hui na sasabihin sa kanya ng lola ang pagkakakilanlan ng teenager. Ngunit sumigaw ang lola sa kanyang apo na nagsasabing kahit malaman ni Son Hui, hindi pa rin siya magiging tunay na miyembro ng kanyang pamilya. Nagpatuloy si Son Hui sa pagtatanong, ngunit nagalit ang lola, inihagis ang vase sa tabi sa harap ni Son Hui, sumisigaw na huwag na siyang bumalik doon. Nang makita ito, dali-daling hinila ni Hyun-woo si Son Hui palabas at bumili ng pagkain at inumin para sa kanya. Tinulungan din niya si Son Hui na lagyan ng band-aid ang sugat mula sa kanyang pagkakabagsak. Sa kanilang pag-uusap, biglang nagtanong si Hyun-woo tungkol kay Soo-joon. Napansin niya na ang lahat ng kaguluhan, ang lahat ng hindi maganda ay nagsimula nang lumipat si Soo-joon. Siguro may alam si Son Hui, ngunit ayaw niyang sabihin sa kanya. Nang makita ang kalungkutan ng kanyang kaibigan, sinabi ni Son Hui ang nasa puso niya. Hindi siya nagtitiwala kay Hyun-woo, kundi dahil maraming bagay na hindi niya naunawaan. Agad siyang inaliw ni Hyun-woo, sinasabi kay Son Hui na kung may lugar siyang hindi mapuntahan o mga salitang hindi niya masabi kahit kanino, hanapin lang siya. Kahit kailan, saan man, siya ang magiging pinakamatatag na sandalan ni Son Hui. Naengganyo si Son Hui, unti-unting nawala ang lungkot sa kanyang puso. Sa ilalim ng paglubog ng araw, dahan-dahang binuhat ni Hyun-woo si Son Hui pauwi. Sa daan, sinabi ng kaibigan sa isang malumanay na tono kay Son Hui, sa wika ng mga katutubong Amerikano, ang kaibigan ay nangangahulugang ang taong nagdadala ng aking kalungkutan. Pagkatapos magsalita, kumuha si Hyun-woo ng isang gummy candy mula sa kanyang bulsa at ibinigay kay Son Hui. Iyon ang regalo na iningatan niya sa loob ng maraming araw na gusto niyang ibigay sa kanya. Pagdating sa bahay, isinulat ni Son Hui ang kanyang damdamin sa kanyang diary. Maraming masamang bagay ang nangyari ngayon, ngunit ang mga salita ni Hyun-woo ay parang gamot na nagbibigay aliw. Mula noon, mas lalo pang nagtiwala si Son Hui sa mahalagang kaibigan na ito. Pagdating dito, naalaala ni Son Hui noong bata pa siya at kaarawan niya. Noon, binigyan siya ng kanyang mga magulang ng isang diary bilang regalo at sinabihan ang kanilang anak na isulat ng detalyado ang mga nangyayari araw-araw. Di nagtagal, napansin ng kanyang mga magulang na masama ang pakiramdam ng kanilang anak pag-uwi mula sa paaralan, kaya't palihim nilang binasa ang diary ni
Son Hui habang natutulog ito sa hating gabi. Sa aklat, isinulat ni Son Hui na may isang kaklase sa klase ang nagkakalat ng balita na hindi siya tunay na anak ng kanyang mga magulang. Hindi kinaya ni Son Hui na siraan ang kanyang mga magulang kaya nakipagtalo siya sa kaklase na iyon at dahil dito, ayaw na niyang pumasok sa paaralan. Pagkatapos basahin ang diary, tiningnan ng mga magulang si Son Hui na may kakaibang ekspresyon. Kinabukasan, narinig ni Son Hui ang balita na namatay ang kaklaseng nakipagtalo sa kanya. Kinabukasan, pagkatapos magsulat sa diary, lumabas si Son Hui at si Hyun Woo para maglakad-lakad. Habang wala ang kanilang anak, muling pumasok si Amy Choi sa silid ni Son Hui at palihim na tiningnan ang kanyang computer. Nalaman niya na sa history ng browser ng computer ay may website tungkol sa kung paano baguhin ang relasyon ng pamilya. Pagkatapos nito, bihasang kinuha ni Amy Choi ang susi na itinago ng kanyang anak sa isang maliit na kahon, binuksan ang kabinet at palihim na kinuha ang diary ng kanyang anak. Sa aklat, isinulat ni Son Hui sa diary ang kanyang pagtataka sa pagkakakilanlan ng misteryosong lalaki. Gayon din ang kalungkutan nitong mga nakaraang araw at ang pag-alo ni Hyun Woo. Matapos basahin ng mag-asawa, bihasang ibinalik ni Amy Choi ang diary at susi sa dating posisyon. Sa kabilang banda, nagpasalamat si Son Hui kay Hyun Woo. Kung wala si Hyun Woo, mahihirapan siyang harapin ang mga nangyayari ng mag-isa. Habang nag-uusap ang dalawa, palihim na sinusubaybayan sila ng pulis at ng kanyang subordinate mula sa malayo. Naniniwala ang pulis na si Son Hui ang sentro ng parehong kaso, ang pagkamatay ni Kyung Ho at ang pagkawala ni Soo Jun. Sa kasamaang palad, hindi pinahintulutan ng kanilang superior na subaybayan ang dalawa at iginiit na ang kaso ni Kyung Ho ay isinara bilang isang aksidente. Sa kabilang banda, ikinuwento na ni Son Hui kay Hyun Woo ang buong katotohanan tungkol sa hindi sinasadyang pagpatay ni Soo Jun nang halikan siya ni Kyung Ho. Nalito si Hyun Woo pagkarinig nito, nagdududa na ang sunog noong araw na iyon ay malamang nadulot din ni Soo Jun at hindi niya maintindihan kung bakit hindi nagulat si Son Hui sa pulis. Mariin namang sinabi ni Son Hui na ginawa niya iyon para protektahan ang kanyang mga magulang kahit na may mga pagdududa pa rin siya sa kanyang puso. Ngunit napakasimple ng pag-iisip ni Hyun Woo. Naisip niya na kung hindi si Soo Jun ang nagpasimula ng sunog, hindi ito malulutas ni Son Hui ng mag-isa at pinayuhan siyang mag-ulat sa pulis. Ngunit nagsalita si Son Hui ng mga mapait na salita na kung mag-ulat si Hyun Woo sa pulis ng mag-isa, hindi na sila magiging magkaibigan. Kinabukasan, nasa klase si Son Hui nang makatanggap siya ng text message mula sa isang hindi kilalang numero. Ang nagpadala ay nagpakilalang si Soo Jun. Sinabi ni Soo Jun na nasa labas siya ng paaralan at hiniling kay Son Hui na sunduin siya. Agad na tumakbo si Son Hui palabas ng klase at tumakbo patungo sa gate ng paaralan. Gayunpaman, lumingon siya sa paligid ngunit hindi nakita si Soo Jun. Sa sandaling ito, sa kabilang kalye, may dumaan na isang figura na kamukhang kamukha ni Soo Jun. Tumakbo si Son Hui sa kabilang kalye, ngunit hindi niya inaasahan na isang itim na van ang mabilis na paparating mula sa likuran. Sa kritikal na sandali, itinulak ni Hyun Woo si Son Hui at siya naman ang nasagasaan ng sasakyan. Pagkatapos noon, inayos ng driver ng van ang rear view mirror sa sasakyan at nakita ang buong imahe ng dalawang taong nabangga. Bukod pa rito, sa sandaling muntika na siyang mabangga, tila naalaala ni Son Hui ang imahe ng kanyang sarili na nahulog sa dagat. At noong panahong iyon, si Amy Choi ang nakatayo sa baybayin na may malamig na mukha. Sa kabutihang palad, parehong walang malubhang pinsala sina Son Hui at Hyun Woo. Pagkatapos bumalik sa kanyang katinuan, nagbahagi si Hyun Woo ng kanyang damdamin kay Son Hui. Labis niyang nami-miss ang panahon noon kasama sina Kyung Ho at Son Hui. Talagang masaya ang mga araw na iyon. Gayunpaman, alam ni Hyun Woo na ang magagandang panahon na lumipas ay hindi na kailanman babalik. Kaya naman, nanumpa si Hyun Woo na gagawin niya ang lahat para protektahan si Son Hui sa hinaharap at hindi niya maaaring mawala ang huli niyang kaibigan. Ngunit kasabay nito, sinabi rin ni Hyun Woo na hindi maaaring palampasin ang nangyari kay Kyung Ho at umaasa siyang pagkatapos malinawan ang lahat, mag-ulat kaagad si Son Hui sa pulis. Sumang-ayon si Son Hui at nagpatuloy si Hyun Woo sa pagsasabi ng kanyang mga pagdududa. Ang mga normal na sasakyan ay biglang magpepreno kapag malapit ng bumangga sa isang tao. Ngunit ang itim na van ay dumiretso lang. Tila sadyang gusto niyang banggain si Son Hui. Tinanong ni Hyun Woo si Son Hui kung gusto niyang mag-ulat sa pulis. Una ay tumango si Son Hui bilang pagsang-ayon, ngunit naisip ang mga kakaibang pag-ugali ng kanyang mga magulang kamakailan. Naisip ang babala ng misteryosong lalaki na mag-ingat sa kanyang mga magulang. Nag-alinlangan si Son Hui at sinabing huwag munang mag-ulat sa pulis. Labis siyang natatakot na may kinalaman ang banggaan ng sasakyan na ito sa kanyang mga magulang. Tinanong ni Hyun Woo ang dahilan at nang sasabihin na sana ni Son Hui, dumating ang kanyang mga magulang sa ospital. Labis na nag-alala si Madam Ha, lumapit at nagtanong tungkol sa kalagayan ni Son Hui. Ngunit napansin ni Hyun Woo na mahigpit na nakakuyom ang mga kamay ni Amy Choi. Sa gabi sa law office, biglang sinabi ng kasosyo na mahusay ang ginawa ni Amy Choi. Pagkarinig sa mga salitang ito, nagulat si Amy Choi at lumingon. Hindi niya inaasahan, ang tinutukoy ng kasosyo ay ang kaso na perpektong napanalunan niya noong araw na iyon. Napansin ng kasosyo na may iniisip si Amy Choi at umaasa na huwag niyang itago ang lahat sa kanyang puso. Pumayag si Amy Choi, ngunit nang umalis ang kasosyo, naging kakaiba ang mukha ng lalaki. Kinabukasan, nagtipon ang
pamilya ni Son Hui sa hapagkainan at may kakaibang hangin sa paligid, dumating ang dalawang pulis sa bahay. Alam na ng pulis ang tungkol sa insidente ng van kahapon at dahil si Son Hui ang sangkot, lalo pang lumaki ang hinala ng pulis sa kanyang pamilya. Harap-harapan sa hinala ng pulis, hindi natural na inakbayan ni Ennis Choi ang kanyang anak na nagpapahiwatig na ang nangyari kahapon ay isa lamang aksidente. Ngunit nalaman ng pulis na umupa si Ennis Choi ng isang itim na van mula sa isang kumpanya ng taxi. Inamin ni Ennis Choi na talagang inupahan niya ang sasakyan. Pagkarinig sa mga salitang ito, hindi maiwasang tumingin ni Son Hui sa kanyang ama nang may pagkagulat. Gusto pa sanang magtanong ng pulis, ngunit inanyayahan sila ni Ennis Choi sa kanyang opisina upang pag-usapan ang detalye. Naintindihan ng pulis ang ibig niyang sabihin at umalis, ngunit nagduda rin sila na ang kilos na ito ni Ennis Choi ay upang magpalipas ng oras para makagawa ng perpektong palusot. Pagkaalis ng pulis, nakatanggap ng tawag si Ennis Choi mula sa kanyang ina. Tinutukoy ang silid sa bahay na hindi niya pinahintulutan si Son Hui na pasukin. Napansin niya na ang bintana ng silid ay may senyales na binuksan ng isang tao. Ang pulis, ayon sa itinakdang oras, ay dumating sa law office building ni Ennis Choi upang mag-imbestiga. Natuklasan nila na bago nasaktan at na-ospital ang kanyang anak, hindi pa umalis si Ennis Choi sa opisina. Sa panahong ito mismo kinuha ang itim na van, kaya malinaw na hindi si Ennis Choi ang driver. Sa kabilang banda, iniisip ang pag-upa ng kanyang ama ng sasakyan, kasama ang sunog sa bahay ni Kyung Ho, ang walang kadahilan ng pagkawala ni Sujon at iba pang pangyayari. Nagsimulang magduda si Son Hui na pinaplano ng kanyang ama na patayin siya. Pagkatapos ng panloob na pakikibaka, nagpa siya si Son Hui na diretsong tanungin si Ennis Choi para luminaw. Hindi niya inaasahan na pagkabukas niya ng pinto, nakatayo na si Ennis Choi sa labas na may seryosong mukha, galit na tinatanong kung saan itinago ni Son Hui ang larawan. Bago pa nakasagot si Son Hui, sumugod na si Ennis Choi sa silid ng kanyang anak at nagwasak. Nanginginig na sinabi ni Son Hui sa kanyang ama na ang larawan ay nasa loob ng kanyang bag. Pagkatapos kinuha ni Ennis Choi ang larawan, tinanong ni Son Hui ang mga pagdududa sa kanyang puso. Gustong malaman kung sino talaga ang teenager sa larawan at kung gaano karaming sikreto ang itinago ng kanyang mga magulang sa kanya. Hayagan pang ang sinabi ni Son Hui na labis siyang natatakot sa kanyang mga magulang ngayon. Hindi inaasahan, lumingon si Ennis Choi at sinabing labis din siyang natatakot sa dalagang nasa harapan niya. Sasabihin na sana ni Ennis Choi ang isang bagay nang sumigaw ang kanyang ina upang pigilan siya. Nilunok ni Ennis Choi ang mga salitang gusto niyang sabihin at sinabi sa kanyang anak na huwag na siyang pumasok sa silid na iyon. Iniisip ang saloobin ng kanyang ama, nag-atubili si Son Hui na tawagan ang misteryosong tiyuhin. Sa ilalim ng mga biro ng tiyuhin, gumaan ng kaunti ang loob ni Son Hui at tinanong niya ang tiyuhin tungkol sa teenager sa larawan. Kinuha naman ng tiyuhin ang kanyang police badge, sinabing hindi siya kamag-anak ng pamilya ni Son Hui kundi isang pulis na nag-imbestiga sa mga magulang ni Son Hui at iginiit na nagtatago si Ennis Choi ng isang mukha na walang nakakaalam. Ibinunyag din ni police officer kang kay Son Hui na si Ennis Choi ay dating taga-usig bago siya naging abogado, isang bagay na ngayon lang nalaman ni Son Hui. Ayon kay police officer Kang, maraming taon na ang nakalipas, may naganap na kaso ng pagkidnap at sunog sa isang lugar na naging kontrobersyal at namatay ang biological na anak ni Ennis at Madam Choi sa sunog na iyon. Noong taong iyon, pinaghihinalaan ni police officer Kang si Ennis Choi bilang suspect sa sunog. Ngunit sa huli, isang walang kinalaman na tao ang naaresto at mabilis na nagtapos ang investigasyon. Ang mga artikulo tungkol sa kasong iyon ay nabura na rin. Naniniwala si police officer Kang na ito ay dahil ginamit ni Ennis Choi ang kanyang kapangyarihan upang magbigay ng pressure sa likod. Bukod pa rito, iginiit ng pulis, si Son Hui bilang inampong anak ng pamilya ay nasa panganib din nais protektahan ng pulis si Son Hui. Ayaw niyang maulit ang trahedya sa nakaraan. Kaya sinabi niya kay Son Hui na huwag sabihin sa ibang pulis ang tungkol sa pagpupulong nila ngayon at nangako siyang personal niyang aarestuhin si Ennis Choi. Pagdating sa bahay, kinuha ni Ennis Choi ang mga dokumento na naugnay sa pag-aaral sa ibang bansa. Sinabihan si Son Hui na maghanda upang makalis na kaagad sa ibang bansa. Sinabi ni Madam Ha kay Son Hui na lahat ng ginagawa ng kanyang ama ay para sa ikabubuti niya. Pagkaalis ni Ennis Choi, ikinuwento ni Madam Ha sa kanyang anak ang tungkol sa teenager sa larawan. Gaya ng hinala ni Son Hui, ang nasa larawan ay si Sang Ho, ang kanilang biological na anak. Ayon kay Madam Ha, bago nila ampunin si Son Hui, namatay si Sang Ho sa isang sunog. Para sa kanilang dalawa, iyon ay isang napakasakit na alaala, aya't hindi nila masabi kay Son Hui. Niyakap ni Madam Ha ang kanyang anak, umaasang magtitiwala sila sa kanya si Son Hui. Upang protektahan si Son Hui, handa silang gawin ang anuman. Sinamantala ni Son Hui ang pagkakataon na tanungin ang mga pagdududa sa kanyang puso. Gustong malaman kung ano ang ginawa ng kanyang ina sa bahay ni Kyung Ho noong araw na iyon. Inamin ni Madam Ha, nang dumating siya sa bahay ni Kyung Ho noong araw na iyon, buhay pa pala ang binata. Noon, balak niyang tumawag ng ambulansya, ngunit pinigilan siya ni Kyung Ho. Sinabi ni Kyung Ho na wala siyang panganib sa buhay at mariing ipinagtanggol si Son Hui. Sinabing wala siyang ginawang mali. Nang malapit na ang pagdating ng mga magulang ni Kyung Ho, sa sandaling kailangan, kinuha ni Kien Ha ang telepono at study set ng kanyang anak na babae at lumabas sa likod bahay. Hindi rin tiyak si Kien Ha kung bakit nagkaroon ng sunog sa bahay ni Kyung Ho. Sa pag-iisip ng mga salita ng kanyang mga magulang at ni Pulis Kang, hindi alam ni Son Hui kung sino ang paniniwalaan. Upang kumpirmahin ang katotohanan, nag-online si Son Hui at natuklasan, tulad ng sinabi ni Pulis Kang, ang lahat ng
isang link na may kaugnayan sa kaso ng pagkidnap at sunog maraming taon na ang nakalipas ay nabura na. Sa puntong ito, nagsimulang magtiwala si Sun Hui kay Pulis Kang at naghinalang may itinatagong sikreto ang pamilyang ito na hindi maaaring isiwalat. Samantala, nanonood ng GC ang mga magulang ni Sun Hui sa sala na may kakaibang ekspresyon. Nagpapalabas ang EC ng isang programang pang-agham tungkol sa mga pinagmumulan ng food allergy, lalo na ang mga bawal para sa mga may peanut allergy. Kasabay nito, tumawag si Pulis Kang, nagpahayag ng kanyang pag-aalala para kay Sun Hui at pinayuhan siyang makipag-ugnayan kaagad sa kanya sakaling may mangyari. Kinagabihan ding iyon, may isang mangingisda ang nakakita ng ulo ng tao na lumulutang sa ilog. Dumating ang pulisya sa pinangyarihan at nakita na mayroong school E sa malapit na may pangalan ni Sujun. Ang pagkawala ni Sujun ay naiulat sa balita. Sa pagtingin sa balita, tila naging seryoso at mahirap basahin ang mukha ng ama ni Sun Hui. Sa pag-iisip sa kaso ng pagkidnap at sunog na binanggit ni Pulis Kang, naghanap si Sun Hui online. Sa katunayan, tulad ng sinabi ng pulis, nabura na ang mga website tungkol sa kasong iyon. Habang naghahanap si Sun Hui, biglang pumasok si Yen, ha sa silid. Mabilis na gumapang si Sun Hui sa kama, nagkunwari na may narinig siyang kakaibang ingay. Habang patungo si Yen, ha sa bintana, mabilis na isinara ni Sun Hui ang website na kanyang hinahanap. Hindi niya alam, nakita ni Yen, ha ang eksenang ito sa pamamagitan ng refleksyon sa salamin ng bintana. Ngunit sa harap ng kanyang anak na babae, nagkunwari pa rin si Ken, na walang alam. Sa sandaling ito, dumating si Hyunwoo upang bumisita. Labis siyang nag-alala para kay Sun Hui. Ngunit magalang na tumanggi si Ken. Idinadahilan na masama ang pakiramdam ni Sun Hui. Nang marinig ang ingay, nagpadala si Sun Hui ng mensahe kay Hyunwoo. Sinabihan siyang umuwi muna at makikipag-ugnayan siya kapag maaari na siyang lumabas. May mabigat na damdamin si Hyunwoo at hindi sinasadyang naglakad siya sa harap ng istasyon ng pulisya na inaalala ang mga aksidente na nangyari kay Sun Hui kamakailan. Hindi mapakali si Hyunwoo. Sa huli, sa kabila ng naunang babala ni Sun Hui, pumasok siya sa istasyon ng pulisya. Sa kabilang banda, pagkaalis ni Hyunwoo, palihim na lumakad si Sun Hui sa harap ng silid ng kanyang mga magulang. Narinig niya ang kanyang ina na nagsasabing hindi siya mapakali at binigyang diin ng kanyang ama na hindi dapat marinig ito ni Sun Hui. Pumasok si Sun Hui sa kusina at nakita niya sa mga gulay na binili ng kanyang ina ang isang garapon ng peanut powder. Labis siyang nagulat dahil may matindi siyang allergy sa mani. Alam ito ng kanyang mga magulang ngunit bumili pa rin sila. Sa sandaling ito, muli niyang narinig ang kanyang mga magulang na nag-uusap sa silid. Sa isang emosyonal na tono, sinabi ni Gen, na kailangan nilang patayin kaagad ang isang tao. Bago pa mahuli ng kanyang mga magulang, dali-daling nagtago si Sun Hui sa kanyang silid. Ang peanut powder at ang mga salita ng kanyang ina, ang lahat ng ito ay nagtulak kay Sun Hui na makaisip ng isang nakababahalang katotohanan. Marahil gusto siyang patayin ng kanyang mga magulang gamit ang peanut powder. Sa pag-iisip nito, lalong nabalisa si Sun Hui. Nagpadala ng mensahe si Hyunwoo, sinasabing nagulat na siya sa pulisya tungkol sa pagmemensahe ni Sujun kay Sun Hui. Sinabi ng pulisya na laging patay ang telepono ni Sujun at ang huling beses na binuksan ito ay ang araw pagkatapos ng aksidente ni Kyung-ho. Kaya, hininuha ni Hyunwoo na hindi si Sujun ang nagpadala ng mensahe kay Sun Hui noong araw na iyon. Pagkabasa ng mensahe, lalong nabalisa si Sun Hui, nagtataka kung sino talaga ang nagpanggap na si Sujun para makipag-ugnayan sa kanya. Habang nag-iisip siya, nagdala si Gen, ng isang mangkok ng lugaw sa silid ni Sun Hui, patuloy na sinasabing, mauna ka na. Para kay Sun Hui, ang mga salitang ito ay parang pang-akit ng kamatayan mula sa kanyang ina na nagpapahiwatig na dapat siyang pumunta sa kabilang mundo ng maaga. Sa pagtingin sa ngiti sa mukha ng kanyang ina at sa kutsarang papalapit, sa isang sandali ng pagkabahala, itinapon ni Sun Hui ang kutsara at sa matinding takot sa kanyang ina, dali-dali siyang tumakas mula sa bahay. Nagsimulang umulan, nanginginig na nagtago si Sun Hui sa isang eskinita. Tumawag si Hyunwoo at sinabi ni Sun Hui sa kanya na umalis siya sa bahay. Nang marinig niya ang babaeng gusto niya na umiiyak sa telepono, dali-daling tumakbo si Hyunwoo patungo kay Sun Hui. Pagkatapos ng tawag, umiiyak si Sun Hui habang nakatago sa sulok ng pader at mula sa dilim, may kakaibang anino na dumaan. Dali-daling tumakbo si Sun Hui patungo sa intersection at habang naghihintay ng dilaw na ilaw, malabo niyang naramdaman na tila may nakatingin sa kanya mula sa likuran. Sa katunayan, bago pa siya makalingon, itinulak siya ng taong iyon palabas at kaagad siyang nasagasaan ng isang sasakyan. Sa sandaling ito, bumibili si Hyunwoo ng payong, nakita niya ang ambulansya sa labas ng convenience store, bumaba ang kanyang loob at tumakbo siya palabas at nakita ang isang misteryosong tao na nakasuot ng itim na kapote na dumaan. Sayang at huli na si Hyunwoo, sumakay ang taong iyon sa isang taxi at umalis sa harap mismo ni Hyunwoo. Sa sandaling ito, lumitaw si A. Choi mula sa likuran ni Hyunwoo. Gayon din, nakasuot din siya ng itim na kapote. Ibinigay ni A. Choi ang payong na hawak niya kay Hyunwoo. Kasabay nito, tumawag si Ken, para ipaalam na naaksidente si Sun Hui. Dinala si Sun Hui sa ospital at sa kabutihang palad ay hindi siya nasa panganib, ngunit hindi pa rin siya nagigising. Sa dilim, tila may anino na pumasok sa silid ng pasyente. Tahimik na lumapit kay Sun Hui. Sa kanyang pagkakahimbing, naisip ni Sun Hui na ang tao sa harapan niya ay ang kanyang ina. Tila nagalit si Yen, at sinakal si Sun Hui, galit na nagtatanong kung bakit buhay pa rin siya. Si Sun Hui sa higaan ng ospital ay patuloy na nagpupumiglas na parang sinasaniban. Sa labas ng pasilyo, narinig ni Yen, ang ingay at sumugod sa silid ng pasyente, inalo ang kanyang anak. Ngunit sa mata ni Sun Hui sa sandaling ito, nakakatakot at labis na nakakakilabot
si Ken. Labis na nataranta si Sunhui. Dali-daling tinawag ni Hyunwoo ang doktor. Matapos bigyan ng pangunang lunas ng doktor, kalmado na muli si Sunhui. Tinawag ni Sunhui ang pangalan ni Hyunwoo at humingi ng tulong sa kanya. Sinabing gusto siyang patayin ng kanyang mga magulang. Ang pangungusap na ito ay narinig ng kanyang mga magulang na nasa silid. Kasabay nito, ang pulis na nakarinig ng mga salitang ito ay sumugod din sa harap ni Sunhui. Sa kanyang pagkakahimbing, nanaginip si Sunhui ng masama, napanaginipan niya ang kanyang sarili noong bata pa siya na nagsisindi ng pusporo, ngunit ayaw itong sumindi. Lumapit si Sujon at sinabi kay Sunhui na ang lahat ng mga pahiwatig ay tumuturo sa iisang sagot. Iyon ay gusto siyang patayin ng kanyang mga magulang. Pagkatapos magsalita, kinuha ni Sujon ang pusporo mula sa kamay ni Sunhui at sinindihan ito, itinapon ito sa likuran at sa huli ay tinanggal ang kanyang peluka, inilantad ang kalahating bahagi ng kanyang ulo na natupok ng apoy, na nagpapaalala kay Sunhui na siya ang dahilan ng kanyang kamatayan. Lalong lumaki ang apoy at tuluyang nalunod si Sujon sa apoy. Sa gitna ng matinding sigaw ng batang Sunhui, dahan-dahang nagising din si Sunhui sa higaan ng ospital. Pagkagising, nakita ni Sunhui ang kanyang ina na nakadukdok sa gilid ng kanyang kama at habang tumawag si Ken, sa doktor, agad siyang nakipag-ugnayan kay Pulis Kang, humihingi ng tulong. Pumayag si Pulis Kang, ang hindi alam ni Sunhui ay pinapanood ng pulis ang video mula sa dashcam na nagpapakita kay Sujon na tumatakas mula sa sasakyan noong gabing nawala siya. Bukod pa rito, tila may naisip si Hyunwoo, nag-aalangan siyang tumawag sa isang taong nagpakilalang si Sujon sa kabilang linya. Lumabas na noong gabing iyon, ang taong nakasuot ng itim na kapote na nakita ni Hyunwoo ay walang iba kundi ang matalik na kaibigan ni Sunhui, si Sujon. Ilang oras ang nakalipas, habang walang malay si Sunhui, ipinakita ng pulis ang dashcam video ng gabing iyon sa kanyang ama. Ipinakita ng video na ang aksidente ni Sunhui ay tila hindi aksidente, kundi may nagtulak sa kanya sa kalsada. Sa harap ng ebidensyang ito, tila malamig si E. Choi, sinabing walang kahinahinala sa dashcam footage, ngunit may sariling paghatol ang pulis. Simula sa sunog sa bahay ni Kyung Ho, hanggang sa pagkawala ni Sujon, at ngayon ay kay Sunhui naman. Ang sunod-sunod na pangyayaring ito ay hindi maaaring ituring na pagkakataon, at nagsimulang itutok ng pulis ang kanyang hinala kay E. Choi. Sa sitwasyong hindi pa makakuha ng search warrant, naghanap ang pulis ng isang kilalang kriminal sa kulungan at inutusan itong sadyang banggain ang sasakyan ng ama ni Sunhui. Pinindot ng kriminal ang gas at sumugod. Pagkatapos, habang ipinapaayos ni A. Choi ang sasakyan, pinapunta ng pulis ang mga tao mula sa forensic team para masusing halughugin ang buong sasakyan. Bilang resulta, natuklasan nila na ang memory card ng dashcam sa sasakyan ay pinalitan. Nakita rin ng forensic team ang natitirang bakas ng dugo sa upuan ng pasahero. Pagkaraan ng ilang araw, lumabas si Sunhui sa ospital. Tinanong ng ama ni Sunhui ang kanyang anak kung ano ang ibig sabihin ng sinabi niyang gusto siyang patayin ng kanyang mga magulang noong nakaraan. Nanlulumo si Sunhui at hindi sumagot mula simula hanggang katapusan. Habang pauwi, ang kapaligiran sa sasakyan ay labis na mabigat, tila hindi na maibabalik ang dating masayang pamilya. Sa sandaling ito, biglang dumaan ang ilang pulis, dala ang warrant of arrest, inaresto si E. Choi sa salang pagkidnap at pagpatay kay Sujon. Sa pagkakita sa pag-aresto sa kanyang ama, napaluhod si Sunhui sa sahig. Mahigit 10 taon na ang lumipas, marahil nakalimutan na ni Sunhui ang kaligayahan nang una siyang dumating sa pamilyang ito. Noong Pasko ng taong iyon, nagising ang batang Sunhui at nakita ang isang pulang sinulid na nakatali sa kanyang daliri. Sinundan ng sinulid, natuklasan ng maliit na Sunhui ang isang bisikleta sa labas ng bakuran. Iyon ang regalo ng Pasko na ibinigay sa kanya ng kanyang mga magulang. Sa mga sumunod na araw, kasama ang kanyang mga magulang, masayang nagbibisikleta araw-araw ang batang Sunhui, hanggang sa isang araw, ninakaw ang bisikleta at malungkot na umiyak si Sunhui. Minsan sa parke, natuklasan ng batang Sunhui na may ibang batang babae na nagbibisikleta sa kanyang bisikleta. Noong panahong iyon, sinadya ng kanyang ama na hanapin ang magnanakaw ng bisikleta para singilin, ngunit pinigilan siya ng kanyang anak. Sapagkat bukod sa pagbibisikleta, marami pang magagandang alaala ang batang Sunhui kasama ang kanyang mga magulang. Sa araw na iyon, habang tinitingnan ang kanyang kaibig-ibig na anak na babae, na puno ng masayang ngiti ang mukha ni A. Choi, si A. Choi ay dinala ng pulisya sa salang paghinalaang pinatay si Sujon. Agad na lumabas ang resulta ng AT test na nagpapatunay na ang dugo sa kanyang sasakyan ay kay Sujon. Nagtanong ang pulis, ngunit nagdahilan si A. Choi na ninakaw ang kanyang sasakyan. Hindi naniwala ang pulis sa pahayag na ito bilang isang mahusay na abogado. Mahinahon si A. Choi, binanggit ang mga batas at idineklara na walang anumang tunay na ebidensya ang pulisya na nagpapakita na nagkasala siya. Kailangan muna nilang mahanap ang bangkay ni Sujon. Habang nag-iisip ang pulis tungkol dito, dumating si Ken sa istasyon ng pulisya. Sinabing gusto niyang magbigay ng alibi para sa kanyang asawa. Habang nasa istasyon ng pulisya ang mag-asawa, hindi nila alam na may malaking nangyari sa labas. Nagpunta si Hyunwoo sa maliit na eskinita kung saan na aksidente si Sunhui kahapon. Sa katunayan, sa pinangyarihan noong araw na iyon, nakita ni Hyunwoo si Sujon. Naghinala siyang sadyang itinulak ni Sujon si Sunhui na nagdulot ng aksidente. Para protektahan si Sunhui, mag-isa si Hyunwoo na nakipagkita kay Sujon sa eskinita. Sa malalim na eskinita, tila may lumitaw na anino, ngunit sa isang iglap, nawala ito ng walang bakas. Habang palingalinga si Hyunwoo, lumapit si Police Lee. Si Lee ay ang subordinate ni Police Kang at isa ring masigasig na criminal detective. Sa pamamagitan ng pagsubaybay, natuklasan ni Police Lee ang mensahe ni Hyunwoo na nakikipagkita kay Sujon.
Ipinagpalagay niya na ang taong nakita ni Hyung-woo ay maaaring hindi si Soo-jun dahil maaari na siyang napatay. Pagkatapos makipaghiwalay kay Police Lee, muling bumalik si Hyung-woo sa pasukan ng eskinita. Habang nag-aalangan siya, biglang may lumabas mula sa dilim at sinaksak siya. Malubhang nasugatan si Hyung-woo at bumagsak. Narinig ni Police Lee ang ingay at sumugod. Tumawag ng emergency at nakipag-ugnayan din kay Police Kang upang ipaalam na sinaksak si Hyung-woo. Bago mawalan ng malay, sinabi ni Hyung-woo kay Police Lee na si Soo-jun ang sumaksak sa kanya. Buhay pa si Soo-jun, nangangahulugan ito na nabaliktad ang kaso ng pagpatay laban sa ama ni Sun-hui. Inutusan ni Police Kang si Lee na ipagpatuloy ang paghahanap kay Soo-jun at pumunta si Police Kang sa ospital upang bisitahin si Hyung-woo. Hindi pa alam ni Sun-hui ang nangyari kay Hyung-woo. Ang mga sunod-sunod na pangyayari kamakailan ay lalong nagpapahinala kay Sun-hui sa kanyang mga magulang. Nag-aalala na pinaplano ng kanyang mga magulang na patayin siya. Natakot si Sun-hui sa kanyang silid, puno ng pangamba. Biglang may narinig siyang basag na bagay. Balisang pumunta si Sun-hui sa sala at nakita na basag ang bintana dahil sa bato. Habang nagtataka siya, may katulad na ingay na nagmula sa silid tulugan. Tumakbo siya pabalik para tingnan at nakita na basag din ang salamin ng bintana ng silid tulugan dahil sa bato. Sa pagkatarantang, tumakbo si Sun-hui palabas ng silid tulugan at hindi sinasadyang natapakan ang mga basag na salamin sa sahig. Sa sandaling ito, may anino na lumitaw sa dulo ng pasilyo. Ayon sa likas na ugali, tumakbo si Sun-hui palabas ng bahay. Hindi niya inasahan, sa sandaling ito, ang boses ni Soo-jun ay umalingaw mula sa likuran, lumingon si Sun-hui. Ang taong humahabol sa kanya ay ang kanyang matalik na kaibigan, si Soo-jun. Mas nakakatakot pa, may hawak si Soo-jun na kutsilyo na puno ng dugo. Nakita niyang nakatingin sa kanya si Sun-hui. Tiningnan ni Soo-jun ang kutsilyo at ngumiti ng mapait. Sinabing nakita lang niya si Hyung-woo. Inihagis ni Soo-jun ang kutsilyo sa lupa. Sinabing hindi niya hahayaang mamatay si Sun-hui ng ganoon kadali. Hindi pa nakakabawi si Sun-hui sa gulat, kinuha na ni Soo-jun ang pala sa tabi at malakas na hinampas ito sa lupa. Nang patuloy na magtanong si Sun-hui tungkol kay Hyung-woo, nagalit si Soo-jun at hinampas ang pala ng diretso kay Sun-hui. Nang magising siya, nakita ni Sun-hui ang sarili niyang nakatali sa silid tulugan. Ipinapakita ni Soo-jun ang kalahating bahagi ng kanyang ulo na natupok ng apoy, ay hawak na lata ng gasolina at binubuhusan ang buong silid. Sa pagkakataong ito, ipapatikim ko sa iyo ang sakit na naramdaman ko na pagtanto ang intensyon ni Soo-jun. Puno ng takot ang mga mata ni Sun-hui. Nang mapuno na ang buong silid ng amoy ng gasolina, hindi na napigilan ni Soo-jun na sabihin ang kanyang damdamin. Noong panahong iyon, malinaw na ipinangako ni Sun-hui sa kanya na pupunta sa istasyon ng pulisya at aakuin ang kasalanan sa pagpatay kay Kyung-ho. Ngunit sa huli ay hindi siya pumunta. Tungkol dito, sinabi ni Soo-jun na maaari niya itong maintindihan, ngunit ang hindi niya mapatawad ay ang gusto siyang patayin ni Sun-hui. Sinubukan ni Sun-hui na magpaliwanag, ngunit hindi naniwala si Soo-jun at galit pa siyang sinampal ang kanyang kaibigan. Pagkasabi niyon, umiyak si Soo-jun ng malakas habang nakatakip ang mukha. Naniniwalang si Sun-hui ang sumira sa kanyang buhay. Pinayuhan ni Sun-hui si Soo-jun na kumalma, umaasang makapag-usap silang dalawa ng maayos, ngunit tila nawawala ng pag-asa si Soo-jun. Sa paniniwalang pinatay niya si Kyung-ho, kahit na umupo siya upang makinig sa paliwanag ni Sun-hui, hindi na niya mababago ang buhay na wala ng balikan. Dali-daling ipinaliwanag ni Sun-hui na noong araw na iyon, pagkaalis nilang dalawa, buhay pa pala si Kyung-ho dahil personal itong kinumpirma ni En-ha. Hindi pa rin naniwala si Soo-jun at sa halip ay inisip niyang si Sun-hui ang nagsunog sa bahay ni Kyung-ho upang itago ang ebidensya at protektahan ang kanyang anak. Sinubukan ni Sun-hui na ipagtanggol ang kanyang ina, ngunit lalo pang nag-alburuto si Soo-jun, sumigaw at itinulak si Sun-hui at iginiit na siya mismo ang naghikayat sa kanyang mga magulang na saktan siya. Bilang patunay, inilabas ni Soo-jun ang pamilyar na kwintas na may swan pendant. Ito ang nakita niya sa silid ni Sun-hui. Umabot na sa ganito ang sitwasyon, wala nang masabi si Sun-hui para ipagtanggol ang sarili at sa sandaling iyon, dumating si Police Kang. Pinindot ni Police Kang ang doorbell, ngunit walang sumagot kaya umakyat siya sa pader at nakita ang basag na salamin ng bintana sa sala. Dumiretso siya sa pinto ng silid ni Sun-hui. Nang makita si Police Kang na dumating, parang nakakita si Sun-hui ng pisi ng kaligtasan. Ngunit lalo pang nag-alburuto si Soo-jun, itinaas ang kutsilyo at nagbanta na sasaksakin niya si Sun-hui kung lalapit ang lalaki. Hindi inaasahan, pagkatapos tiningnan ang sahig na puno ng gasolina, hindi sumulong si Police Kang para iligtas si Sun-hui, kundi sumandal pa sa bintana at kalmadong nagsindi ng sigarilyo. Napansin ang panganib, sumigaw si Soo-jun, humihiling na patayin ng lalaki ang sigarilyo. Hindi inaasahan, ganap na binaliwala ni Police Kang ang kaligtasan ni Sun-hui. Sa sumunod na segundo, binalibag niya ang nagliliyab na sigarilyo sa sahig. Agad, ang sigarilyo ay kumalat sa gasolina at nag-apoy ng malaki. Lalong kumalat ang apoy at ang pulis na pinagkakatiwalaan ni Sun-hui ay kalmadong nakatingin sa apoy na nasa harap niya nang walang anumang pagbabago sa ekspresyon. Sa oras ng pangangailangan, ginamit ni Soo-jun ang kutsilyo sa kanyang kamay upang putulin ang tali na nakatali kay Sun-hui. Pagkatapos ay inabot ang kanyang kamay sa kanya, sinasabing pumunta siya sa kanyang tabi. Samantala, sa labas ng bintana, umiti si Police Kang nang nakita ang eksena sa kanyang harapan. Sa tulong ni Soo-jun, matagumpay na nakatakas si Sun-hui mula sa apoy. Gayunpaman,
inagaw ni Pulis Kang ang kutsilyo mula kay Sujun, nagbabanta at pinipilit siyang pumasok sa dagat ng apoy. Sa sandaling ito, nagulat si Sunhui na napagtanto na hindi pala pulis ang taong nasa harap niya. Nakita niyang maihawak na kutsilyo ang matandang Kang at unti-unting lumalapit kay Sujun. Gumawa siya ng senaryo para harapin ang pulisya. Nagpaplano na ibintang kay Sujun ang pagkasunog. Ang dahilan ay pinatay ni Sujun si Kyung-ho at nag-umpisa ng sunog upang sunugin ang tanging saksi na si Sunhui. Ngunit sa kasamaang palad, siya mismo ang namatay sa sunog. Biglang sumugod si Sunhui upang harangin ang matandang Kang at sinabi kay Sujun na tumakas na. Itinulak ng matandang Kang si Sunhui sa isang tabi, pagkatapos ay sinunggaban si Sujun at pilit siyang itinulak sa malaking sunog. Habang nagbabakasakali ang dalawa, dumating si Pulis Lee sa tamang oras. Itinutok ni Lee ang baril sa matandang Kang, ngunit kalmado pa ring nagpatuloy sa pagsisinungaling ang matandang Kang. Ipinahayag niya ang sarili bilang isang pulis din na kinokontrol lang si Sujun dahil may hawak siyang kutsilyo. Pinaalalahanan niya si Lee na kumakalat ang apoy at kailangang mabilis na ilabas ang biktima na si Sunhui. Sa pagkakita sa malaking apoy sa harap niya, madaling naniwala si Lee sa sinabi ng lalaki at lumapit kay Sunhui. Sinamantala ang pagkakataon na nakatalikod si Pulis Lee, agad na umatake ang matandang Kang mula sa likuran at pagkatapos ay inagaw ang baril mula sa kamay niya. Sinubukan ni Sujun na samantalahin ang pagkakataon na tumakas, ngunit mabilis na itinutok ng matandang Kang ang baril sa kanya. Pinilit siyang lumapit sa harap niya at kunin ang kanyang kutsilyo. Wala nang magawa si Sujun kundi sumulong, ngunit nagbago ulit ang matandang Kang. Sa sandaling kinuha ni Sujun ang kutsilyo, binaril niya ito at sinubukan niyang ibintang kay Sujun ang pananaksak sa pulisya. Sa isa pang pangyayari, dahil buhay pa si Sujun, pinalaya si A. Choi. Nalaman din niya mula sa pulisya ang balita na sinaksak si Hyung-woo. Nang bumisita siya sa ospital, sinabi ni Pulis Kang kay A. Choi na bago mawala ng malay, binanggit ni Hyung-woo ang isang mapanganib na salita. Sa sandaling ito, hindi makontak ang telepono ng kanilang anak na si Sunhui. Napagtanto ng mag-asawa na may masamang nangyari at nagmamadaling umuwi. Sa kasamaang palad, huli na ang lahat, nilamon na ng malaking apoy ang bahay sa harap nila. Inilabas ng rescue team si Pulis Lee na sugatan, ngunit hindi makita ang bakas ni na Sunhui at Sujun. Sa pagkakita sa nagniningas na apoy sa kanilang harapan, nagprotesta ang mga magulang ni Sunhui sa desperasyon. Ang matinding sakit ng pagkawala ng anak, ayaw na nilang maranasan pa itong muli. Isang babae ang nagbuhos ng gasolina sa bahay ng kanyang matalik na kaibigan. Nagplano na mag-umpisa ng malaking sunog, ngunit sa sandaling sumiklab ang apoy. Hindi nagawang saktan ng babae ang kanyang sarili. Sa huli ay inabot niya ang kanyang kamay at sinagip ang kanyang kaibigan mula sa apoy sa panganib ng kanyang buhay. Para kay Sujun, ang damdamin para sa kanyang matalik na kaibigan na si Sunhui ay isang halo ng pag-ibig at puot. Lumalabas na ang likas na katangian ni Sujun ay napakabait kahit na nagkaroon siya ng peklat mula sa sunog noong nakaraan. Nawala ang lahat ng maaari sana niyang magkaroon, ngunit sa kanyang paglaki. Si Sujun ay palaging nagsisikap na mamuhay ng positibo at optimistiko. Isang araw, tinanong ni Sujun ang kapatid na babae na kasama niyang nanirahan sa ampunan noong nakaraan. Gusto niyang malaman kung ang isang ordinaryong tao na katulad niya ay maaaring magkaroon ng pangarap. Sinabi ng kapatid na babae na sinuman ay karapat-dapat na magkaroon ng mga pangarap kahit na sa huli ay hindi niya pinalad na matupad ang mga pangarap. Kailangan pa ring patuloy na magsikap at mabuhay. Ang mga salita ng kanyang ate ay unti-unting kumapit sa puso ni Sujun. Isang araw bago lumipat ng paaralan, hindi sinasadyang dumaan si Sujun kay Sunhui sa kalye. Kahit na matagal na silang hindi nagkita, agad na nakilala ni Sujun na ang babae na iyon ay ang kanyang matalik na kaibigan noong nasa ampunan pa sila. Sa oras na iyon, sa hindi may paliwanag na dahilan, sumunod si Sujun. Nakita niyang masayang-masaya si Sunhui sa tabi ni Hyung-woo, isang taong hindi pa niya nakikilala noon. Pagkatapos, nakita niya si Lee Choi na sunduin ang kanyang anak at umuwi. Matagal nang hindi sila nagkikita. Matagal nang wala si Sujun sa buhay ni Sunhui. Gayunpaman, hindi kailanman nakalimutan ni Sujun ang kanyang kaibigan noong araw. Pagkatapos noon, nagsimulang mag-imbestiga si Sujun tungkol sa paaralan ni Sunhui at mula roon ay natukoy niya ang kanyang pangarap kaya lumipat siya upang mag-aral sa parehong high school ni Sunhui. Sa panahon ng kanilang pag-aaral, kahit mayroon pa ring sama ng loob si Sujun kay Sunhui tungkol sa insidente ng hindi sinasadyang pagsunog sa welfare center noong nakaraan, mas naalala ni Sujun ang ngiti, kabaitan, at maging ang paraan ng paglalaro ni Sunhui ng Jack and Poy. Sa panahong iyon, mayroon lamang maliit na ambisyon si Sujun at iyon ay ang makasama si Kyung-ho. Lihim na ipinangako ni Sujun na kung maibibigay ni Sunhui sa kanya, si Kyung-ho, patatawarin niya ang pagkakamaling nagawa ni Sunhui sa nakaraan. Nakalulungkot, hindi nangyari ang mga bagay ayon sa gusto niya. Nang makita niyang mas malapit na ang matandang lalaki sa pagpindot ng gatilyo, ang puso ni Sujun ay hindi na puno ng takot. Maraming taon na ang nakalipas, bago pumasok sa welfare center, ang batang si Sujun ay nagpumilit na tumakas mula sa mga kamay ng mga trafficker. Ngunit sa huli, sa gitna ng pagpupumiglas, nahulog ang kalaban at nawala ang buhay. Noon, naunawaan ng batang si Sujun ang pagiging marupok at panandalian ng buhay. Nakakalungkot, ang buhay ay hindi magiging mas madali dahil sa pagkaunawa mo sa isang prinsipyo. Ilang oras na ang nakalipas, sinunog ng matandang lalaki ang bahay ni Sunhui. Pagkatapos ay dinakip sina Sunhui at Sujun. Hindi nakahanap ang pulisya ng anumang bangkay sa pinangyarihan ng sunog, kaya inakala nilang buhay pa si Sunhui. At pinaghihinalaan si Sujun na siyang nagsunog at dumukot kay Sunhui. Lihim na tumawag si Lee Choi sa matandang lalaki. Alam niyang ang lahat ay ginawa ng matandang lalaki at tinanong ang matandang lalaki tungkol sa kinaroroonan ng kanyang anak na babae. Ang matandang lalaki ay nagpakita ng pagmamalaki. Humingi kay Lee Choi na maghanda ng halaga ng pera upang mabawi ang
kanyang anak bago magtanghali bukas. Nagmamalaki siyang sinabi na plano niyang umalis ng bansa. Nagbabala na kapag nagbigay ng pera, kailangang mag-isa si A. Choi, kung hindi, mahihirapan si Son Hui na mabuhay. Sa pagtatapos ng tawag, huminto ang matandang lalaki sa pagtawa at nagpunta sa palengke. Sa huli ay tumigil sa harap ng isang tindahan ng sapatos at walang pakundangang pumili ng isang pares ng sapatos ng babae. Kasabay nito, nagising si Son Hui mula sa kanyang pagkakahimatay na pagtantong nasa isang kakaibang pabrika siya. Inihagis ng matandang lalaki ang binili niyang sapatos sa harap ni Son Hui. Sinabing palitan niya at masunuring sinuot ni Son Hui ang sapatos. Sa sandaling ito, nag-text si Yi Choi sa matandang lalaki. Sinabing kailangan niya ng oras para maghanda ng pera at sinabing maghintay pa ang matandang lalaki. Alam ng matandang lalaki na ito ay isang intensyon na hindi siya ililigtas. Patuloy na tinatanong ni Son Hui ang matandang lalaki tungkol sa kinaroroonan ni Sujon. Nag-aalala siya para sa kanya. Ngumiti lang ang matandang lalaki. Nagpahayag na kung makikipagtulungan si Son Hui, sisiguraduhin niya ang kaligtasan ni Sujon. Pagkatapos, kusang loob na nais ng matandang lalaki na sabihin kay Son Hui ang buong katotohanan. Ang unang katotohanan na inihayag ng matandang lalaki ay siya ang biyolohikal na ama ni Son Hui. Gayunpaman, ang ikinagulat ng matandang lalaki ay nang marinig ang mga salitang ito. Ang mukha ni Son Hui ay hindi man lang nagpakita ng pagkagulat. Kalmadong sinabi ni Son Hui na naisip na niya ang posibilidad na ito. Sa totoo lang, mula pa noong una nilang pagkikita, naramdaman na ni Son Hui na pamilyar ang matandang lalaki, katulad ng figura sa kanyang mga alaala at sa pamamagitan ng kilos ng matandang lalaki na paghahagis ng pagkain sa kanyang bibig. Mas naging sigurado si Son Hui. Sa puntong ito, hindi na nagtago pa ang matandang lalaki at nagpatuloy sa pagkukwento kay Son Hui tungkol sa mga nakaraang pangyayari. Pananagutan para sa kanya at sinadyang ampunin si Son Hui na may layuning gamitin siya bilang hostage upang hindi maglakas loob na sabihin ni A. Choi ang katotohanan. Dahil sa maling paratang ng mga magulang ni Son Hui at nakulong ng maraming taon, pagkatapos makalaya, sa tulong ng mga kaibigan, mabilis na nahanap ng matandang lalaki ang kinaroroonan ng kanyang anak na si Son Hui. Sinabi ng matandang lalaki na nang makita niyang lumaki na si Son Hui, masaya siya, hanggang sa napagtanto niya na ang mga umampon na magulang ng kanyang anak ay ang mag-asawang nagpahirap sa kanya noon. Sa mata ng matandang lalaki, ang mga umampon na magulang ay mga mapagkunwari. Sa mga sumunod na araw, patuloy na naghahanap ng paraan ang matandang lalaki upang iligtas si Son Hui hanggang sa nangyari ang insidente kay Kyung Ho. Nang araw na iyon, nakita ni Son Hui na nagmamadaling humabol kay Sujon. Palihim din na sumunod ang matandang lalaki. Ang lahat ay tahimik hanggang sa marinig ang sigaw ni Sujon sa bahay ni Kyung Ho. Nakita niyang sumugod ang kanyang anak na babae na naghihintay sa labas at dahil sa kanyang pagkatao, ang matandang lalaki ay nakatago lamang sa labas at nagbabantay. Kinagabihan, nakita ng matandang lalaki si Sujon na umalis sa bahay ni Kyung Ho at nakita rin niya ang kanyang anak na si Son Hui na puno ng dugo at umuwi. Dahil nag-aalala, pumunta ang matandang lalaki sa labas ng bahay ni Son Hui upang magmasid at nakita niya si Ginang Ha na tumakbo sa bahay ni Kyung Ho pagkatapos umuwi ni Son Hui. Pagkaraan ng ilang sandali, umalis siya sa bahay ni Kyung Ho at naghinala ang matandang lalaki na pumasok si Ginang Ha sa bahay ni Kyung Ho upang itago ang bangkay. Dahil sa takot na baka gumawa si Ginang Ha ng isang bagay na nakakatakot, patuloy na nagbabantay ang matandang lalaki sa labas. Natuklasan niya na noong madaling araw, pumunta si Ginang Ha sa bahay ni Kyung Ho sa pangalawang pagkakataon. Ang matandang lalaki ay kumbinsido na sa pagkakataong ito ay dumating siya upang tapusin ang natitirang mga gawain. Sa katunayan, hindi nagtagal pagkatapos umalis ni Ginang Ha, nagliyab ang bahay ni Kyung Ho. Sa ikalawang araw pagkatapos ng sunog, lumapit ang matandang lalaki kay Ginang Ha. Sinabi ang lahat ng nakita niya, ngunit sa halip ay tinakot siya ng mag-asawang ito. Tiniyak ng mga umampon na magulang na ang lahat ng ginawa nila kagabi ay para kay Son Hui at hindi pa nila pwedeng hayaan na makulong si Son Hui ngayon. Naunawaan ng matandang lalaki, ang dalawang ito ay nagpaplano na patuloy na gamitin si Son Hui bilang hostage. At noong oras na iyon, narinig ni A. Choi ang pag-uusap ni Son Hui at Sujon. Napagtanto niya na noong sinaktan si Kyung Ho, nandoon din si Sujon para pumatay at burahin ang ebidensya. Hiniling ni A. Choi sa biyolohikal na ama na panagutin si Sujon. Hindi pumayag ang matandang lalaki, kaya ginamit ni A. Choi ang lumang insidente para takutin siya at ginamit muli ang lumang taktika na kung hindi niya susundin, lubos na masisira ang buhay ni Son Hui. Sa ilalim ng banta ng mag-asawang ito, upang protektahan ang kanyang anak na babae, wala nang nagawa ang matandang lalaki kundi sumunod. Sa sandaling ito, sa harap ni Son Hui, ibinuhos ng matandang lalaki ang lahat ng responsibilidad sa mga umampon na magulang, sinabing ang lahat ng krimen ay binalak nila. Gayunpaman, sa ibang pangyayari, ang pahayag ng mga umampon na magulang ay ganap na kabaliktaran. Pagkatapos ng malaking sunog sa bahay ni Son Hui, si Pulis Lee ay malubhang nasugatan at namatay. Sa harap ng biglaang pagkawala ng kanyang nasasakupan, hindi napigilan ni Pulis Shin ang kanyang sarili at umiyak ng malakas sa libing. Bago nangyari ang insidente, binigyan ni Lee si Pulis Shin ng lighter. Ngayon, sa pagtingin sa huling regalo ng kanyang nasasakupan, si Pulis Shin ay nalulungkot at determinado na mahuli ang salarin. Sa sandaling ito, kumbinsido si Pulis Shin na ang sumunog at dumukot kay Son Hui ay si Sujon at naghihinala na may kasabwat si Sujon.
Kusang loob na lumapit sina Yi at Ginang Choi kay Police Shin upang magbigay ng impormasyon. Sinabing hindi si Sujon ang salarin at maaaring ligtas pa rin si Sunhui. Sa ilalim ng pagtatanong ni Police Shin, isinabi ng dalawa ang buong katotohanan. Sinabi nila na ang pumatay kay Police Lee ay hindi si Sujon kundi si Lolo Kang. Ayon sa mga umampo na magulang, mahigit 10 taon na ang nakalipas, pinatay ni Lolo Kang si Sang-ho at nasentensyahan ng 12 taon sa bilangguan. Pagkatapos makalaya, hindi lamang hindi nagsisi si Lolo Kang, bagkus ay ginamit pa ang buhay ni Sunhui para manakot. Nagbabala na kung hindi sila susunod sa kanya, papatayin niya si Sunhui. Nang makalaya siya noong nakaraang buwan, bumalik si Lolo Kang at nakipagkita sa kanilang dalawa. Nang matuklasan niya na inampon ng mag-asawang ito ang kanyang anak na babae, diretsong sinabi ni Lolo Kang na para sa kanila, si Sunhui ay anak ng isang kaaway. Upang mangikil, ginamit ni Lolo Kang ang sikreto ng nakaraan, upang kapalit ay hindi na muling babanggitin ni A. Choi ang lumang insidente sa harap ni Sunhui. Bukod pa rito, noong gabi na sinaktan si Ho, sinundan ni Lolo Kang si Ginang Ha. Noong oras na iyon, sinabi ni Sunhui na nakapatay siya. Tumakbo si Ginang Ha sa bahay ni Ho upang tingnan ang sitwasyon. Ngunit nang hindi na humihinga si Ho, nasaksihan ni Lolo Kang ang tanawin sa kanyang harapan. Nagkunwari siyang mabait na tumulong, pinayuhan si Ginang Ha na iligtas muna si Sunhui at siya na ang bahala sa pinangyarihan. Bilang kapalit, kailangang bigyan siya ni Ginang Ha ng bayad sa paghawak. Noong oras na iyon, sa gitna ng gulat, upang protektahan ang kanyang anak na babae na maaaring nasangkot sa pagpatay, wala nang nagawa si Ginang Ha kundi sumunod at umalis. Nang makita niya ang mga magulang ni Ho na umuwi, balak niyang tumawag sa pulisya. Ngunit naalaala ang sinabi ni Lolo Kang, kaya hindi na tumawag ang babae. Kinabukasan, nang lumabas ang balita tungkol sa sunog sa bahay ni Ho, talagang nagulat din si Ginang Ha, tulad ni Sunhui. Ngunit upang protektahan ang kanyang anak na babae, sinubukan niyang magpakita ng kalmado sa harap ni Sunhui. Hindi nagtagal pagkatapos dumating si Sujon sa bahay noong araw na iyon, dumating din si Lolo Kang. Idinagdag pa ni Lolo Kang na ginawa niya ito upang protektahan si Sunhui. Alam ni A. Choi ang intensyon ni Lolo Kang at balak niyang tumawag sa pulisya, ngunit hindi niya inaasahan na patuloy na mananakot si Lolo Kang. Sinabi niya na naitala ng dashcam niya ang eksena kung saan tumatakbo si Sunhui na puno ng dugo palabas ng bahay ni Ho, at naitala rin ang eksena kung saan papasok at lalabas si Ginang Ha sa bahay ni Ho. Kung makikita ng pulisya ang mga imaheng ito, tiyak na si Sunhui ang magiging pangunahing suspect sa pagpatay kay Ho. Hindi lang iyon, narinig din ni Lolo Kang ang pag-uusap ni Sunhui at Sujon. Napagtanto niya na alam ni Sujon ang tungkol sa pagkamatay ni Kyung Ho at tila nagpaplano itong tumawag sa pulisya. Sa sandaling naguguluhan si Yi Choi kung ano ang gagawin, kinuha ni Lolo Kang ang susi ng kotse niya, sa ilalim pa rin ang pangalan ng pagprotekta kay Sunhui. Nagplano siyang gamitin ang pagkakakilanlan ni A. Choi upang harapin si Sujon. Noong oras na iyon, tinanong ni A. Choi si Lolo Kang kung bakit siya nagsimula ng sunog. Ngunit si Lolo Kang ay hindi nagsisi, sinabihan siyang isipin si Sunhui. Kung ayaw niyang maging mamamatay tao, si Sunhui na mapupunta sa kulungan, huwag siyang makialam. Pagkatapos magsalita, pinaandar ni Lolo Kang ang kotse ni A. Choi at hinabol si Sujon. Katulad ng kanyang asawa, upang protektahan si Sunhui, wala nang nagawa si A. Choi kundi hayaan si Lolo Kang na kumilos. Pagkatapos, sunod-sunod siyang tinakot at binalaan. Sa kawalan ng pagpipilian, sa huli ay nagpasya siyang dalhin si Sunhui sa ibang bansa. Nag-aalala pa rin si Ginang Ha, natatakot na maaari pa ring saktan ni Lolo Kang si Sunhui, kaya nagpasya siyang kumilos muna. Alam ng mag-asawa na may allergy si Lolo Kang sa mani tulad ni Sunhui upang tuluyang matapos ang nakatagong banta na ito. Bumili si Ginang Ha ng peanut butter, nagpaplanong patayin si Lolo Kang. Ngunit hindi inaasahan, ang pag-uusap ng mag-asawa ay palihim na narinig ni Sunhui na naging sanhi upang isipin niyang plano ng kanyang mga magulang na patayin siya. Pagkatapos ikwento ang lahat, inamin ni Ginang Ha na ang mag-asawa ay halos naiipit na ni Lolo Kang. Naniniwala si Police Shin sa sinabi ng mag-asawa, agad siyang nagpadala ng isang espesyal na unit na armado, inilagay sa tapat ng gusali kung saan dinukot ni Lolo Kang si Sunhui. Nawala ng pasensya si Lolo Kang at tumawag, galit na tinanong si A. Choi kung kailan niya ibibigay ang ransom. Sa ilalim ng tagubili ng pulisya, sinubukan ni A. Choi na pahabain ang oras sa tawag, sinabihan si Lolo Kang na maghintay lang sa kinaroroonan nito. Hindi nagtagal pagkatapos ng tawag, natukoy ng espesyal na unit ang posisyon ni Lolo Kang at ng hostage sa loob ng gusali. Ngunit dahil may mga hadlang sa loob, hindi sila makapag-snipe mula sa malayo. Sa pagkakataong ito, nag-alok si A. Choi na siya mismo ang makikipagnegosasyon. Bilang isang ama, kailangan niyang iligtas ang kanyang anak na babae. Kahit na naramdaman niya ang panganib, siya rin ay isang ama na may anak. Naunawaan ni Police Shin ang damdamin ni A. Choi at sa huli ay pumayag sa loob ng gusali. Pinaalalahanan ni Lolo Kang si Sunhui na para sa kanyang mga umampo na magulang, si Sunhui ay isa lamang manika na pinaglalaruan nila at itatapon pagkatapos gamitin. Sa puntong ito, kahit may pagdududa pa rin sa kanyang puso, matatag pa rin si Sunhui na naniniwala na si Yi at Ginang Choi ay hindi tulad ng sinasabi ni Lolo Kang. Sa sandaling ito, lumapit si A. Choi. Nang makita ito, itinutok ni Lolo Kang ang baril sa ulo ni Sunhui, humihingi ng ransom kay A. Choi, at agad namang itinapon ni A. Choi ang bag ng ransom.
Hindi inaasahan, nagbago ang isip ni Lolo Kang, nagpahayag na ang gusto niya talaga ay hindi pera, kundi paghihiganti ilaban sa mga mayayaman at paghihiganti ilaban sa hindi pantay na lipunan na ito. Habang sumisigaw si Yi Choi, biglang lumipad ang isang bala. Iyon ay isang putok mula sa espesyal na unit sa tapat. Tinamaan si Lolo Kang at bumagsak. Agad na inabot ni Yi Choi ang kanyang mga kamay kay Sun Hui na may nag-aalalang mukha. Sinabihan ang kanyang anak na babae na lumapit sa kanya. Tumakbo si Sun Hui patungo kay Yi Choi, ngunit biglang huminto at bumalik upang lumapit sa kanyang biolohikal na ama na nasa likuran. Nang makitang duguan si Lolo Kang, nalungkot si Sun Hui, ngunit hindi inaasahan, walang awa si Lolo Kang na binunot ang baril, muling kinontrol ang anak na babae na nagbigay sa kanya ng kabaitan. Isinuko ni Lolo Kang si Sun Hui sa isang sulok, samantalang si Sun Hui ay lumuluhang tinakpan ang sugat ng kanyang ama gamit ang kanyang kamay. Nang makita ang anak na babae na gumanti ng kabaitan sa harap niya, lumambot ang puso ni Lolo Kang. Naaalala pa rin niya ang matatamis na araw kasama ang kanyang anak na babae, maraming taon na ang nakalipas. Noong panahong iyon, namatay ang kanyang asawa at silang mag-ama ay umaasa sa isa't isa upang mabuhay. Kahit mahirap ang buhay, ngunit kasama ang kanyang anak na babae, natuto si Lolo Kang na maghanap ng kaligayahan sa gitna ng paghihirap. Pumunta siya kasama ang kanyang anak na babae sa amusement park, kumain ng simple ngunit mainit na pagkain. Ang panahong iyon na magkasama silang mag-ama ay napakasaya, ngunit sa kasamaang palad, ang kaligayahan ay masyadong panandalian. Isang araw, dahil sa kahirapan, upang kumita ng pera, ipinadala ni Lolo Kang ang kanyang maliit na anak na babae upang alagaan ng kanyang matandang ina. Bago umalis, nangako si Lolo Kang sa kanyang anak na babae na kikita siya ng maraming pera at mabilis siyang susunduin pa uwi. Gayunpaman, hindi madali ang paghahanap ng pera. Sinubukan ni Lolo Kang ang karera ng kabayo at ang resulta ay nawala ang lahat. Hindi niya inaasahan, noong gabing natalo siya, nakakita siya ng isang lasing na lalaki. Dahil sa pera, hindi nag-atubili si Lolo Kang na magnakaw, na humantong sa kanyang pagkakakulong, ngunit hindi sumuko si Lolo Kang, patuloy na umulit ng maraming beses. Ang kaso ay dinala sa piskal upang makatakas sa parusa. Sa harap ng taga-usig, ginamit ni Lolo Kang ang mapanlinlang na pananalita, sinubukang ipagtanggol ang sarili. Bukod pa rito, matalas ang paningin at pandinig ni Lolo Kang. Napansin niya ang larawan ng pamilya ng piskal. Napagtanto na ang taga-usig sa harap niya ay isang taong nagpapahalaga sa pamilya. Umiyak si Lolo Kang, ikinuwento ang kanyang mahirap na sitwasyon, na may matandang ina at maliit na anak na kailangan niyang buhayin. Sa katunayan, ang mga salita ni Lolo Kang ay nagdulot ng awa sa piskal. Nagpa siyang isaalang-alang ang pagpapagaan ng parusa para sa kaso ng pagnanakaw at ang piskal noong taong iyon ay si Yi Choi. Mas nagkataon pa, ang umampo na ama at ang biolohikal na ama ay magkapareho ng pangalan. Lumabas na si Kang ay isang peking pangalan lamang. Sa pagtingin sa piskal sa kanyang harapan, nakangiti si Lolo Kang sa labas, ngunit puno ng sama ng loob sa loob. Parehong tao, may parehong pangalan, ngunit ang sitwasyon ng buhay ay ganap na magkaiba. Kaya noong gabing iyon, tinawag ni Lolo Kang ang kanyang masasamang kaibigan. Sinadyang magbantay sa labas ng bar kung saan nagtitipon si Yi Choi. Nang malasing si Yi Choi, pinatumba siya ni Lolo Kang, kinuha ang business card na nagpapatunay sa pagkakakilanlan ng taga-usig mula sa lalaki at idineklara na mula ngayon, ang taga-usig na ito ang magiging iki niya. Habang inaalala ni Lolo Kang ang nakaraan, biglang sumugod si Yi Choi, nagtatangkang agawin ang baril sa kamay ni Lolo Kang. Sa gitna ng pagpupumiglas, walang nanalo sa pagitan ng dalawa, nakita ni Yi Choi na malapit ng kunin ni Lolo Kang ang baril. Sumugod si Yi Choi upang kontrolin siya, ngunit sa huli ay nahulog silang dalawa sa dagat. Nakikita ang dalawa na nahulog sa dagat, ang mga mata ni Sun Hui ay napuno ng kawalan ng pag-asa. Nang maresolba ang pinangyarihan, tumakbo si Ginang Ha sa gusali. Nakita ang anak na babae na inakala niyang nawawala at natagpuan. Nag-alala siya at sinubukang aliwin ito. Balik sa 10 taon na ang nakalipas, pagkatapos nakawin ang business card, kinabukasan, sinadya ni Lolo Kang nadalhin ang kanyang maliit na anak na babae na si Sun Hui sa ospital. Nagkunwari na nagkataon lamang na nakita ang pamilya ng piskal na nagpatingin din nang makita si Lolo Kang muli. Tuwang-tuwa si Yi Choi. Sinabi kay isang ho na bigyan pansin si Sun Hui sa paaralan. Sa kalagitnaan ng pag-uusap, nagdahilan si Lolo Kang nalalabas, ngunit sa katunayan ay pumunta sa supermarket upang bumili ng merienda na may money at personal na ibinigay ito sa kanyang anak na babae. Walang kamalay-malay si Sang Ho, tinulungan niyang buksan ang balat ng merienda ni Sun Hui. Pagkatapos, nangyari ang lahat tulad ng inaasahan ni Lolo Kang. Pagkatapos kumain ng produkto ng money, nawala ng malay si Sun Hui. Matapos bigyan ng pangunang lunas, maswerte si Sun Hui na nakaligtas. Sa harap ng taga-usig, muling ikinuwento ni Lolo Kang ang kanyang mahirap na kalagayan, nagpapahiwatig na hindi niya kayang bayaran ang mamahaling gastos. Ang taga-usig ay mabait, nang marinig na si Lolo Kang ay nagtatrabaho bilang isang ahente ng siguro. Agad siyang bumili ng siguro kay Lolo Kang at inirekomenda pa ang siguro ni Lolo Kang sa kanyang mga nakababata sa opisina. Umaasa na ang mga kontratang ito ng siguro ay makakatulong kay Lolo Kang na malampasan ang kasalukuyang kahirapan sa harap ng kabutihan ni Yi Choi. Nagkunwari si Lolo Kang na lubos na nagpapasalamat. Pagkatapos noon, pumunta siya sa psychiatric clinic ng asawa ni Yi Choi, si Ginang Ha, na isang mahusay na psychiatrist. Matapos madiagnose, sinadya ni Lolo Kang natawagin si Ginang Ha sa isang palakaibigang tono at pagkatapos ay nagkunwari siyang romantiko
ko sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng isang magandang baukwet ng bulaklak. Si Ginang Ha ay isang mabait na tao. Sinabihan niya si Lolo Kang na pumunta sa kanilang bahay upang kumain sa gabi. Noong panahong iyon, halos lahat ng tao sa paligid nila ay nagpayo sa mag-asawa na lumayo kay Lolo Kang. Gayunpaman, ang peking imahe na itinayo ni Lolo Kang ay nagpaakala sa mag-asawa na si Lolo Kang ay nagbago na at siya ay isang kaawa-awang tao na nagsisikap na bumalik sa tamang landas para sa kanyang pamilya. Hindi nila alam na sa labas, ginagamit ni Lolo Kang ang kanyang business card para mandaya sa lahat ng dako. Noong gabing iyon, dinala ni Lolo Kang ang kanyang anak na babae sa bahay ng taga-usig ayon sa imbitasyon. Sa harap ng tatlong miyembro ng pamilya ni A. Choi, patuloy na umarte si Lolo Kang, palaging nagsasalita tungkol sa kanyang pagsisisi sa hindi pag-aalaga ng mabuti sa kanyang anak na babae. Sa harap ng gayong taos-pusong ama, sinabi ni A. Choi kay Son Hui na ituring ang lugar bilang sariling tahanan at madalas siyang bumisita at pagkatapos ay bumili pa ng life insurance para sa kanyang buong pamilya mula kay Lolo Kang. Ngunit pagkatapos noon, hindi nagtagal ay natuklasan ng mga nagpapautang ang peking pagkakakilanlan ni Lolo Kang bilang isang taga-usig. Tinakot ng nagpapautang si Lolo Kang na magbayad. Kung hindi siya makakapagbayad sa loob ng itinakdang panahon, mahihirapan si Lolo Kang na makaligtas. Upang mabuhay, wala nang nagawa si Lolo Kang kundi maging walang awa. Noong araw na iyon, sinundo ni Lolo Kang ang kanyang anak na babae. Narinig na bumili rin ang kanyang anak ng life insurance para sa apo niyang si Son Hui. Nag-aalala ang lola, natatakot na may masamang balak si Lolo Kang. Umaasang hihinto ang kanyang anak bago pa huli ang lahat. Ngunit hindi nakinig si Lolo Kang sa payo. Iniwan ang kanyang ina at ang lugar na dinalhan ni Lolo Kang kay Son Hui ay ang baybayin. Upang makuha ang kompensasyon sa siguro, nagplano si Lolo Kang na gumawa ng isang peking aksidente para sa kanyang anak na babae. Sa baybayin, inosenteng nakatingin si Son Hui sa dagat sa harap niya. Walang kamalay-malay na papalapit ang kanyang ama mula sa likuran. Gayunpaman, si Son Hui ay masyadong kaibig-ibig at masunurin. Ang tigre ay hindi kumakain ng kanyang mga anak at sa huli ay hindi na nagawa ni Lolo Kang, nagpa siyang huminto na lang. Sa sandaling ito, tumawag ang nagpapautang at saka lang nalaman ni Lolo Kang na sinusundan siya ng nagpapautang malapit doon at alam na rin niya ang lihim niyang balak na kunin ang pera ng siguro. Siyempre, hindi mahalaga sa nagpapautang kung paano magbayad si Lolo Kang. Sinabi lang niya na kung gusto niyang gawin iyon sa baybayin. Ang tatlong miyembro ng pamilya ng taga-usig ay nagkataong nagbabakasyon din sa baybayin at nang makita ang tali ng kaligtasan sa harap niya, lihim na nagkaroon ng ideya si Lolo Kang. Alam niyang mabuti na walang mas mahusay na saksi sa mundong ito kaysa sa isang nanunungkulang taga-usig. Kaya, sa sandaling ang pamilya ng taga-usig ay nangingisda sa mga bato, lihim na dinala ni Lolo Kang ang kanyang anak na babae sa gilid, nagplano na gawin ang kanyang plano. Sa kasamaang palad, bago pa man siya kumilos, tinawag ni Sangho si Son Hui at sa harap ng inosenteng anak na babae, muling hindi nakatiis si Lolo Kang. Sa kaibuturan ng puso ni Lolo Kang, sa isang banda ay may utang na kailangang bayaran at sa kabilang banda ay hindi niya kayang patayin ang kanyang anak na babae para sa pera ng siguro. Sa isang iglap, nahulog ang lalaki sa isang suliranin, hindi alam kung ano ang gagawin. Napansin ni A. Choi na may iniisip si Lolo Kang, umaasa na anumang kalungkutan ang mayroon siya, maaari niyang ibahagi sa kanya. Tinanong din niya si Lolo Kang tungkol sa kanyang pangarap noong bata pa. Napatigil si Lolo Kang at prangka na sinabing wala siyang pangarap. Kung kailangan niyang magsabi na mayroon, iyon ay ang subukang mabuhay. Naririnig ang mga salitang ito, tila nakaramdam din ng pakikiramay ang taga-usig. Sinabi niya na hindi madali ang mabuhay, mula nang magkaroon siya ng anak na lalaki, ang kinabukasan ng kanyang anak ang naging dahilan ng kanyang patuloy na pamumuhay. Sa makatuwid, umaasa si A. Choi na si Lolo Kang ay mamumuhay din ng maayos para sa kanyang anak na babae. Nang makita ang pamilya ng piskal na masayang naglalaro sa dalampasigan, isang matagal ang hindi naramdamang init ang bumalot sa puso ni Lolo Kang. Ngunit dahil hindi niya masaktan ang anak na babae at hindi siya makapagbayad ng utang, muling tinakot si Lolo Kang ang nagpapautang. Para manatiling buhay, ang lalaki ay nangako lamang na mabilis na makakahanap ng pera. Upang magkaroon ng pera, muling tinarget ni Lolo Kang ang pera ng insurance. Inilipat ang lahat ng premium ng ilang kontrata sa negosyo sa kanyang account. Kasabay nito, nagsumbong ang isang kasamahan kay Ginoong Choi tungkol sa issue ng insurance at napagtanto niyang naloko siya. Humingi ng tawad si Ginoong Choi at umasang bibigyan ng isa pang pagkakataon si Lolo Kang ng lahat. Noong araw na iyon, nag-set up ng meeting si Lolo Kang kay Ginoong Choi. Sinabi niyang nakahanap na siya ng stable na trabaho. Inanyayahan niya ang kanyang tagapagligtas na bumisita sa kanyang opisina kapag may oras at hindi nagsisinungaling si Lolo Kang sa pagkakataong ito. Dahil sa mga salita ng piskal at dahil sa kanyang anak na si Son Hui, naghanap ang lalaki ng trabaho, nagbukas ng tindahan ng pintura at nagplano na magbayad ng utang at mamuhay ng stable. Bago dumating si Ginoong Choi sa kanilang meeting, nagpapagawa si Lolo Kang ng electrical wiring sa opisina. Sinabi ng electrician kay Lolo Kang na masyadong lumana ang mga wire at kailangang palitan lahat. Bukod pa rito, may tumpok ng pintura at iba pang nasusunog na materyales sa opisina na napakadelikado. Ngunit inisip ni Lolo Kang na sinubukan lang siyang hinga ng mas maraming pera ng electrician, kaya ininsulto at pinaalis niya ito. Sa huling bahagi ng araw na iyon, dumating si Ginoong Choi sa opisina ni Lolo Kang at masiglang sinalubong siya ni Lolo Kang. Sa kanilang pag-uusap, binanggit niya ang kanyang negosyo sa pintura at ang kakulangan niya sa pondo, umaasang tutulungan siya ng piskal. Ngunit, seryoso si Ginoong Choi at binanggit ang lihim na pagkuha ni Lolo Kang ng pera mula sa premium ng insurance. Nang mahuli, humingi ng tawad si Lolo Kang ng taos puso, humihingi ng patawad ng paulit-ulit. Sa puntong ito, lubos na nabigo ang piskal kay Lolo Kang. Minsan niyang inakala na kung sapat lamang
lamang ang tulong na ibibigay, tiyak na magbabago ang lalaking ito. Naisip niya noon na hindi masama ang kalikasan ni Lokang, ngunit ngayon, unti-unting nawawala ang natitirang tiwala niya kay Lokang. Bago umalis, inutusan ni Ginoong Choi si Lokang na ibalik agad ang pera, kung hindi ay ipapatupad lamang niya ang batas ng patas at sasampahan siya ng kasong pandaraya. Pagdating sa bahay noong gabing iyon, ang piskal, na puno ng pagkadismaya, ay nagkwento sa kanyang asawa na nagkamali siya sa pagkilati sa tao. Gusto niyang magpatuloy na magtiwala kay Lokang, ngunit nagsimula na ang kanyang kalooban na itakwil ang kabilang panig. Kasabay nito, muling nahuli at tinakot si Lokang ng nagpapautang. Sa pagitan ng buhay at kamatayan, maaari lamang mangako si Lokang na may paraan siyang kumita ng pera. 3 araw lamang ang ibinigay ng nagpapautang kay Lokang, at kung hindi siya makakapagbayad sa loob ng 3 araw, gagamitin ang buhay ni Lokang para mabayaran ang utang. Naghihintay sa kamatayan, sa sandali na ang kanyang buhay ay nakasabit sa manipis na sinulid, ang piskal ay hindi na nag-abot ng tulong. Sa puntong ito, ang huling bahid ng pag-asa sa puso ni Lokang ay tuluyang nawasa, at habang tinitingnan ang kanyang natutulog na anak na babae, isang luha ng kawalan ng pag-asa ang dumaloy sa pisngi ng lalaki. Kinabukasan, nagmaneho si Lokang para ihatid si Son Hui sa paaralan ni Sang-ho. Pagkatapos sunduin si Sang-ho, humingi ng pabor si Lokang sa bata, at pagkatapos ay dinala niya sina Sang-ho at Son Hui sa tindahan ng pintura. Samantalang naglalaro ang dalawang bata sa tabi, naglagay siya ng pampatulog sa kanilang inumin. Hindi naghinala si Sang-ho sa lalaki, nakakilala ng kanyang mga magulang. Ngunit, di nagtagal, hindi sinasadyang nainom ni na Sang-ho at Son Hui ang inumin at nawala ng malay. Nang hindi matawagan ang kanyang anak, nabalisa si Ginang Ha at nagmadaling tumawag sa kanyang asawa. Gayunpaman, tila walang pakialam si Ginoong Choi, at inisip niyang baka naglalaro lang ang kanyang anak sa bahay ng kaibigan at hindi na kailangang mag-alala ng husto. Sa sandaling ito, ibinunyag ng kriminal ang balita kay Ginoong Choi. Sinabi ang lihim na nagpapanggap si Lokang bilang piskal. Nang marinig ito, tuluyan nang nawala ang anumang natitirang pagmamahal ni Ginoong Choi kay Lokang, o pagkakaibigan pa, at diretsahang tumawag sa pulisya. Inaresto si Lokang sa mismong akto dahil sa kasong pagpapanggap na isang opisyal ng gobyerno. Pagkatapos arestuhin si Lokang, dinala ni Ginoong Choi ang mga tao para maghalughog sa tindahan ng pintura, ngunit halos walang laman ang loob. Agad siyang bumalik sa opisina ng piskal nang hindi nalalaman na ang kanyang pinakamamahal na anak ay walang malay sa isang sulok ng tindahan ng pintura. Nang makita ni Lokang na hindi natuklasan ni Ginoong Choi ang kinaroroonan ng dalawang bata, tumawa siya ng mayabang. Sa harap ni Lokang, ginamit pa rin ni Ginoong Choi ang mahinahon na tono at tinanong si Lokang kung bakit niya ginamit ang kanyang pagkakakilanlan. Ibinunyag ni Lokang ang kanyang totoong kulay, ngumiti ng mapang-uyam at ibinunyag na bihag si Sang-ho. Agad na nagalit si Ginoong Choi, patuloy na sinuntok si Lokang, sinusubukang alamin ang kinaroroonan ng kanyang anak. Gayunpaman, matigas na bato si Lokang at tumangging magsalita. Natuklasan ng investigador ng pulisya na ang huling lokasyon sa telepono ni Lokang ay nasa tindahan ng pintura. Naalala rin ni Ginoong Choi, ilang araw na ang nakalipas nang una siyang bumisita sa tindahan ng pintura, nakita niya ang aparador sa sulok. Ngunit ngayon, sinabi ng pulisya na wala ito, na nagpapatunay na maaaring doon nakakulong si Sang-ho. Sa pag-iisip nito, nagmadali si Ginoong Choi sa pinangyarihan. Sa kabilang banda, sa loob ng bodega ng tindahan ng pintura, unang nagising si Sang-ho. Napansin na tulog pa si Son Hui, kinapa ni Sang-ho ang ilaw ng bodega. Ngunit nag-short circuit ang wire, nag-apoy sa mga kalapit na bagay. Napansin ang usok na lumalabas sa labas ng pinto. Ginamit ni Sang-ho ang lahat ng lakas niya para itulak ang aparador na humaharang sa pinto ng bodega. Ngunit nakita niya na makapal ang usok at malakas ang apoy. Imposible nang tumakas sa pangunahing pinto. Sa sandaling kagipitan, binasag ni Sang-ho ang bintana sa itaas ng bodega, at pagkatapos ay binuhat si Son Hui, nakagigising lang, at sinabihan ang bata na umakyat sa bintana para makalabas. Nang makalabas si Son Hui, nilabanan ni Sang-ho ang nakalalasong usok, umalis sa bodega, at sumigaw ng tulong sa labas habang pinuwersa niyang buksan ang shutter. Gayunpaman, sumabog agad ang pintura at iba pang nasusunog na materyales sa tindahan, at sa isang kisap mata, nilamon si Sang-ho ng walang awang apoy. Lumabas ang nakaligtas. Nagmasid ng husto ang mag-asawa, ngunit nang lumapit ang tao, nakita nilang hindi ang kanilang anak ang nakaligtas, kundi si Son Hui. Sa sandaling ito, desperadong napasubsob sa lupa si Ginang Ha, sumisigaw sa kawalan ng pag-asa, habang nawala na rin ang huling kislap ng liwanag sa mata ni Ginoong Choi. Lumipas ang oras, unti-unting naapula ang apoy. Gayunpaman, hindi huminto ang mga usap-usapan tungkol sa insidente. Pagkatapos ng insidenteng ito, nahatulan si Lokang. May mga nagduda na ginamit ni Ginoong Choi ang kanyang posisyon bilang piskal upang maghiganti, samantalang si Lokang ay nanatiling walang pagsisisi. Matapos mahuli, patuloy siyang nagpilit na hindi niya kailanman isinagawa ang pagdukot. Kaakibat nito, ang katotohanan na bumili ang adoptive parents ng isang malaking life insurance policy para sa kanilang anak na lalaki, hindi pa nagtatagal, ay nagdulot din ng hinala. Ipinapalagay na sinadya ng mag-asawa na sunugin at patayin ang kanilang sariling anak para sa pera. Gayunpaman, kumpara sa masasamang usap-usapan ng publiko, mas inaalala ng mag-asawa si Son Hui. Mula nang makulong si Lokang, dinala si Son Hui, na walang matitirhan, sa isang welfare institution, at hindi lamang isang beses siyang binisita ni Ginang Ha.
Sa pagtingin sa anyo ni Sun Hui, palagi niyang naaalala ang magagandang alaala ng kanyang anak noong nabubuhay pa ito. Minsan, nakilala ni Ginang Ha si Chon sa welfare institution. Bagamat bata pa si Chon, napakaintindi niya at alam niya ang iniisip ng matatanda. Nang makita na palaging nag-iisa si Sun Hui, hiniling ni Ginang Ha kay Chon na samahan si Sun Hui. Dahil sa tagubiling ito, sina Chon at Sun Hui ay naging matalik na magkaibigan noong kanilang kabataan. Hindi nagtagal, nagpa siya ang mag-asawa na ampunin si Sun Hui. Para sa kanila, si Sun Hui ay hindi anak ng kanilang kaaway, kundi ang batang babae na iniligtas ni Sang Ho sa huling sandali ng kanyang buhay. Kaya noong araw na iyon, lumapit si Ginang Ha kay Sun Hui na may malambing na titig at ibinuka ang kanyang mga braso. Upang pagalingin ang sakit ng pagkawala ng kanyang anak, umaasa siyang makabuo ng pinakaperpektong pamilya kasama si Sun Hui. Nakalulungkot lamang na ngayon, muling sinira ni Lokang ang pagiging perpekto na iyon. Pagkatapos ng krisis sa pagdukot, niyakap ni Ginang Ha at Sun Hui ang isa't isa habang umiiyak. Para kay Ginang Ha, si Sun Hui pa rin ang pinakamahalagang miyembro ng pamilya. Bukod pa rito, sa lugar kung saan dinukot si Sun Hui, natagpuan ng pulisya si Sun Hui na sugatan at walang malay. Sa kabutihang palad, salamat sa life raft na inihagis ng pulisya, ligtas na nakaligtas si Ginoong Choi sa dagat. Bagamat nasugatan ng kutsilyo, halos lubusan na siyang gumaling ngayon. Nang makita si Sun Hui na ligtas, masayang hinila siya ni Hyun-gu papunta sa supermarket para mamili. Nagplano si Sun Hui na magluto ng pagkain para sa kanyang adoptive parents at bumili sila ng maraming sangkap. Pauwi, sinabi ni Hyun-gu kay Sun Hui na marami siyang pangarap na gustong tuparin, maraming lugar na gustong puntahan, at ang pinakamalaking hangarin niya ay maging isang arkitekto. Sinabi pa ni Hyun-gu na ipagtatayo niya si Sun Hui ng isang malaking bahay sa hinaharap, ngunit mas magiging maganda kung maaari silang manirahan doon ng magkasama. Nagpasalamat lang siya dahil halos isinakripisyo ni Hyun-gu ang kanyang sarili para tulungan siya sa panahong ito at naaalala iyon ni Sun Hui. Sa pagsasalita nito, puno ng kalungkutan ang boses ni Sun Hui at hindi na naghintay na magtanong si Hyun-gu. Nagmamadali si Sun Hui na magpaalam. Bumalik si Sun Hui sa bahay na natupok ng apoy. Sa loob ng sirang bahay, maingat na naglinis si Sun Hui. Sa pagtingin sa larawan ng pamilya sa dingding na nasunog sa sunog, ang mga mata ng dalaga ay puno ng kalungkutan. Pagkatapos ng kalahating araw ng pagiging abala, sa wakas ay naging hitsura muli ng tahanan ang bahay sa gitna ng abo. Lalo na, nagsimulang magluto si Sun Hui at tumawag sa kanyang mga magulang para umuwi. Sumunod sina Ginoo at Ginang Choi, ngunit pagpasok pa lang nila, nakita nila sa hapagkainan, bukod sa mga kaakit-akit na pagkain, may birthday cake na nakasulat na, "Maligayang kaarawan, Sang Ho." Sinabi ni Sun Hui na naalala na niya ang lahat ng nakaraan, kabilang na ang pagsasakripisyo ni Sang Ho para iligtas siya at nakaarawan ni Sang Ho ngayon. Humingi ng tawad si Sun Hui sa kanilang dalawa na iniisip na kung hindi dahil sa kanya, baka buhay pa ang kanilang anak. Sa puntong ito, nagpaliwanag din si Ginoong Choi, ang dahilan kung bakit niya itinago ang nakaraan ay para protektahan si Sun Hui. Lumapit din si Ginang Ha para hawakan ang kamay ng kanyang anak na babae, tulad ng ginawa niya ilang taon na ang nakalipas, na naniniwalang pagkatapos ng krisis na ito, tiyak na babalik sa dati ang pagmamahalan ng pamilya. Tumango si Sun Hui, pagkatapos ay personal siyang sumandok ng seaweed soup para sa kanyang mga magulang. Pinuri ng kanyang mga magulang ang sopas na napakasarap, ngunit si Sun Hui ay may malungkot na ekspresyon at magiliw siyang humingi ng tawad sa kanila. Sa pag-iisip sa mga salita ni Sun Hui na tila mga paalam, nakaramdam si Hyun-gu ng pagkabalisa at tumawag sa pulis. Gaya ng inaasahan ni Hyun-gu, sa oras na ito, pagkatapos uminom ng sopas, ang kanyang adoptive parents ay bumagsak sa hapagkainan, walang malay. Lumabas si Lokang mula sa dilim na may masamang ngiti. Ito pala, naglagay si Sun Hui ng pampatulog sa sopas ng kanyang adoptive parents, at ang gamot na ito ay ibinigay sa kanya ng kanyang biological father. Kagabi sa kalye, nakatanggap si Sun Hui ng tawag mula sa kanyang biological father. Doon niya lang nalaman na ligtas na nakaligtas si Lokang matapos mahulog sa dagat. Alam ni Lokang na alam na ni Sun Hui ang lahat, natatakot na hindi na siya makakapiling pa ng kanyang adoptive parents at umaasang babalik si Sun Hui sa kanyang BC. Ngunit bago iyon, kailangan siyang tulungan ng kanyang anak na babae. Sumunod si Sun Hui at matagumpay na nilagyan ng pampatulog ang kanyang adoptive parents. Sa pagmamasid sa eksena, masayang humiti si Lokang, sinabing upang magsimula ng bagong buhay, kasama ang kanyang anak na babae, kailangan niya ng pera. Itinuro ni Sun Hui ang study room sa bahay. Sa study room may safe, at sa loob ay may pera, ang password ay ang birthday niya. Pagkarinig nito, pumasok si Lokang sa study room, nag-type ng isang serya ng mga numero na naglalayong buksan ang safe. Gayunpaman mali ang password, at napagtanto niyang nagkamali siya sa pag-alaala ng kaarawan ng kanyang anak na babae. Nag-type si Lokang ng isa pang serya ng mga numero, ngunit muling nag-error ang resulta. Sa mga sumunod na minuto, patuloy na sinubukan ni Lokang ang iba't ibang petsa, ngunit hindi pa rin niya makuha ang tamang serya ng mga numero. Bilang isang biological father, nakalimutan niya ang kaarawan ng kanyang anak na babae. Nakalimutan ang serya ng mga numero na dapat ay pinakamahalaga sa kanyang buhay. Sa kanyang pagkalito, lumagok si Lokang ng malaking bahagi ng ala. Sa wakas, pagkatapos subukang alalahanin, natagpuan din ni Lokang ang petsa ng kapanganakan
kapanganakan ng kanyang anak na babae. Noong araw na iyon, matindi ang sikat ng araw at mainit ang panahon, at nang marinig ang balita ng kapanganakan ng kanyang anak na babae, nagmadaling tumakbo si Lokang sa ospital. Ang kapanganakan ng kanyang anak na babae ay nagbigay sa kanya ng matinding damdamin at kaligayahan na para bang ang lahat ay magiging isang ganap na bagong simula. At noong araw na iyon, malinaw na nakasulat ang petsa ng kapanganakan ng bata sa kama ng bagong silang sa ospital. Sa pag-iisip nito, walang pag-aalinlangan na pinindot ni Lokang ang serye ng mga numerong iyon. Sa wakas, matagumpay na nabuksan ang safe. Sa pagtingin sa tumpok ng pera sa loob ng safe, halos lumuha si Lokang na iniisip na hanggat may pera siya, maaari rin siyang maging isang mabuting ama. Sa sandaling masayang nagbibilang ng pera ang lalaki, biglang nakaramdam ng pagkahilo ang kanyang katawan dahil pala nauna nang naglagay si Son Hui ng gamot sa alak. Gumapang si Lokang palabas sa sala. Tiningnan ang masakit at naghihirap na anyo ng kanyang biological father at malamig na pumatak ang isang luha ni Son Hui. Pagkatapos, lumapit si Son Hui sa hapagkainan, nagbuhos ng baso ng alak na may gamot para sa sarili niya. Sa tingin na may pagkakonsensya sa kanyang adoptive parents, lumuhod siya at humingi ng tawad, at pagkatapos ay balak niyang inumin ang alak sa kanyang kamay. Sa sandaling ito, may kamay na lumabas sa tamang oras upang pigilan si Son Hui. Si Ginang Ha iyon at hindi niya pinayagan si Son Hui na gumawa ng anumang kalokohan. Nangako sa mahinahong boses na poprotektahan niya ang kanyang anak na babae. Si Ginoong Choi din, niyakap ng mag-asawa ang kanilang pinakamamahal na anak na babae sa kanilang mga bisig, at ang tanawin ng pamilya ng tatlo na nagyakapan ay mukhang napakasaya. Ngunit, ang larawang ito ay imahinasyon lamang ni Son Hui. Hindi nagtagal, dahil sa paalala ni Hyun Woo, dinala ni Pulisya Shin ang kanyang grupo sa bahay ni Son Hui. Ngunit nakita niya na sina Lokang, ang mag-asawang adoptive parents, at si Son Hui ay walang malay. Pagkatapos noon, wala nang sinuman ang makakontak kay Son Hui, at inakala ng mga kapitbahay na umalis siya ng bansa. Lumipas ang oras. Pagkatapos ng 3 taon, si Hyun Woo ay naging isang estudyante sa arkitektura na nangangarap na magtayo ng bahay na magpapasaya sa mga nakatira dito. Isang araw, pumunta si Hyun Woo sa bahay ni Son Hui. Pagkatapos ng naunang sunog, inayos ang bahay at bumalik sa dating anyo. Sa mga araw na wala ang kanilang anak na babae, nagkunwari ang mag-asawang Choi na maayos ang lahat. Ngunit napansin ni Hyun Woo ang kawalan at kalungkutan na sinubukan nilang itago. Nagpadala si Hyun Woo ng email kay Son Hui na ikinuwento ang kanyang kasalukuyang sitwasyon at ang sitwasyon ng kanyang adoptive parents, bawat salita. Namimiss niya si Son Hui na nasa malayo. Dumating na ang taglamig, at sa pagtingin sa puting yebe sa labas ng bintana, napuno ang alaala ni Hyun Woo ng mga masasayang alaala ng paglalaro, kasama sina Son Hui at Ki Eung Ho. Sa tuwing dumadaan siya sa pamilyar na maliit na kalsada, malabo ring nakikita ni Hyun Woo ang kanyang matalik na kaibigan at ang babaeng pinakamamahal niya. Hindi nagtagal, lumabas si Sujon sa detention center. Nang araw na iyon, sinundo siya ni Hyun Woo kasama ang kapatid niya sa welfare institution. Sa pagdaan sa pangyayari ni Son Hui, matagal nang pinatawad ni Hyun Woo si Sujon. Isang araw, nag-usap silang dalawa, nagkukwento ng nakaraan. Tulad ni Hyun Woo, namimiss din ni Sujon si Son Hui at ikinuwento ang mga nakakatuwang bagay na nangyari sa kanilang dalawa noong nasa welfare institution sila. Noong panahong iyon, sinabi ni Son Hui na gusto niyang maging ina ni Sujon dahil ang isang ina ay maaaring protektahan ang kanyang mga anak. Dahil sa proteksyon at samahan ni Son Hui, naramdaman ni Sujon ang init ng pamilya na hindi pa niya naranasan. Kaya, para kay Sujon, si Son Hui ay hindi lang kaibigan kundi pamilya. Dahil din dito, pinili ni Sujon na lumipat sa paaralan kung saan nag-aaral si Son Hui. Ngunit noong panahong iyon, naganap ang sunod-sunod na pangyayari. Ngayon, hindi na masabi ni Sujon ang nararamdaman niya kay Son Hui. Inaliw ni Hyun Woo at sinabihan si Sujon na maghintay na bumalik si Son Hui at maaari niyang ipagtapat ang kanyang sarili. Sa ibang lugar, dahil walang balita tungkol sa kanilang anak na babae, ang mag-asawang Choi ay nakaramdam lamang ng kalungkutan sa bahay. Kapag nagpupunta sa pamilihan para bumili ng pagkain, nakasanayan ni Ginang Ha na bumili para sa 3 tao. Kapag nagluluto sa bahay, madalas siyang nakalilimot. Napakatahimik talaga ng kapaligiran sa bahay. Madalas mag-usap ang mag-asawa tungkol sa mga kwentong may kaugnayan kay Son Hui. Bigla, nakita ni Ginang Ha na parang nasa labas lang ng pinto ang kanilang anak na babae. Agad na ibinaba ni Ginoong Choi ang tasa sa kanyang kamay at tumakbo palabas. Nga, hindi kalayuan sa tarangkahan. Nakita ng mag-asawa ang likod ni Son Hui na aalis na sana. Nang marinig ang tawag ng kanyang ama, umiyak si Son Hui habang humarap. Magiliw na sinabi ni Ginoong Choi, umuwi na tayo, anak. Sa bahay, nagluto si Ginang Ha ng mainit na pagkain upang salubungin ang pagbabalik ng kanyang anak na babae. Humingi ng tawad si Son Hui sa kanyang mga magulang. Mula noong insidente ng paglalagay ng gamot, naramdaman ni Son Hui na wala na siyang mukha upang harapin sila. Naramdaman niya na ang isang anak na babae na tulad niya ay dapat na mawala ng napakalayo. Ngunit sa kabilang banda, dahil hindi niya mapigilan ang pangulila sa kanyang mga magulang, nagpa siya si Son Hui na tingnan ang kanyang mga kaibigan at pamilya sa huling pagkakataon at pagkatapos ay tuluyang maglalaho. Sa totoo lang, ang eksena kung saan nag-uusap sina Hyun Woo at Sujon, ang imahe ng kanyang mga magulang na umuwi galing sa pamilihan, ay nakita na lahat ni Son Hui. Minsan, nag-imagine si Son Hui, ini-imagine na kasama pa rin niya ang kanyang mga magulang. Sa oras na ito, mariing sinabi ng kanyang mga magulang na si Son Hui ang kanilang anak na babae, ang lahat na mayroon sila. Sinabi rin ni Ginoong Choi na hindi si Son Hui ang kailangang humingi ng tawad, kundi siya. Pagkatapos ng insidente ni Ki Eung Ho, gusto lang niyang itago ang bagay na ito. Iniisip na ito ang pinakamahusay para sa kanyang anak na babae. Ngunit kalaunan, bigla niyang napagtanto na ang kanyang pagsisikap na itago ang katotohanan ay hindi para sa kanyang anak na babae, kundi sa takot na
na tuluyang masira ang pamilyang ito dahil sa pagkawala niya. Hanggang sa naganap ang sunod-sunod na trahedya, sa wakas ay lubos na naliwanagan si Ginoong Choi na ang dapat niyang alalahanin ay ang kalooban ng kanyang anak na babae. Sa pagkasaksi sa pagmamahal ng kanyang mga magulang, halos umiyak si Sun Hui. Sa loob ng mainit na bahay, hinawakan ni Ginang Ha ang kamay ni Sun Hui at mahigpit na nagyakap ang pamilya ng tatlo. Matapos ang lahat ng masasamang bagay na nangyari, ngayon sila sa wakas ay naging isang tunay na perpektong pamilya. Pagdating ng gabi, nagsulat si Sun Hui ng liham sa kanyang lola, umaasang makakapunta ito at makakapagpakuha ng litrato ng pamilya kasama niya at ng kanyang mga magulang. Pagkatanggap ng liham, medyo emosyonal ang kanyang lola. Inisip niya na naging malupit siya kay Sun Hui, ngunit itinuturing pa rin siya ng bata na pamilya. Hindi nagtagal, dumating ang araw ng family photoshoot. Sa wakas ay naghintay si Sun Hui sa kanyang lola. Hindi na matigas ang ulo ng kanyang lola at hindi na niya itinuturing si Sun Hui na iba. Maingat ding inakay ni Sun Hui ang kanyang lola sa studio ng litrato. Sa pagkakita sa kanyang ina, labis na naantig ang damdamin ni Ginoong Choi. Simula nang pumanaw si Sang Ho, naging malayo na sila ng kanyang ina sa loob ng maraming taon. Humingi rin ng tawad ang lola sa kanyang manugang, na sinasabing noon ay hindi niya naintindihan ang sakit ng pagkawala ng anak nito. Kasabay ng mga magiliw na salita, naalis ang lahat ng hindi pagkakaunawaan sa pamilya. Nang bumaba ang lens ng kamera, kumuha si Sun Hui, kasama ang kanyang mga magulang at lola, ng napakagandang larawan ng pamilya. Sa mga sumunod na araw, ang bahay na mayroon ng Sun Hui ay naging mas masigla. Hindi na malungkot ang kanyang mga magulang, at natagpuan din ni Sun Hui ang pinakadakilang pagmamahal sa mundo. Dito nagtatapos ang pelikula. Kung mayroon kayong naiisip, huwag kalimutang iwanan ang inyong mga komento sa seksyon ng komento. Huwag kalimutang bigyan ako ng isang like at isang subscribe para subaybayan ang pinakabagong mga video. Paalam at hanggang sa muli!